Sa panahon ng Great Pirate Era, maraming mga pirata ang naglalaban-laban para sa One Piece, ang dakilang kayamanan na iniwan ni Goldie Roger, ang hari ng mga pirata. Si Monkey D. Luffy, isang batang naging goma ang katawan matapos nitong makakain ng gum-gum fruit, ay naglalakbay din sa karagatan upang maging susunod na hari ng mga pirata. Sa daungan, 3 malalaking barko kasama ang Moby Dick ang pinagkaguluhan ng mga tao dahil nakapasok ang mga yun doon. Lulan yun ang 14 na commander at mismong si Whitebeard mula sa kubyerta ng Moby Dick ang nagsabing sana ay nasa maayos ang kanyang anak. Sa ibang barko, tinanong ni Ivankov si Luffy kung darating si Dragon para iligtas si Ace dahil hindi umano yun maaaring hayaan na mapatay ang kanyang anak. Sumagot si Luffy at sinabing magkaiba sila ni Ace ng ama, sapagkat ang ama ni Ace sa katunayan ay si Goldie Roger, bagay na ikinagulat ng lahat. Samantala, habang ipinapakita ni Whitebeard ang kanyang kapangyarihan, naalala ni Ace kung paano siya naging commander ng 2nd Division ng Whitebeard Pirates. Bago iyon ay kapitan muna siya ng barkong Spade Pirates, at nakipagkita rin siya noon sa may pulang buhok na si Shanks upang magpasalamat sa pagiging tagapagligtas ng kapatid niyang si Luffy. Inalok sila ni Shanks na kumain at doon nila napag-usapan si Luffy. Batid ni Ace ang pagnanais ni Luffy na maging hari ng mga pirata, ngunit para sa kanya, siya ang magiging susunod na hari at patutunayan niya iyon sa pamamagitan ng pagtalo sa pinakamalakas na tao sa mundo na si Whitebeard. Bago iyon ay nakalaban muna ni Ace si Jinbei na inabot ng 5 araw bago niya napabagsak. Hanggang sa dumating doon si Whitebeard na agad na inatake ni Ace. Gayunpaman, wala siyang nagawa kay Whitebeard. Inalok siya nito na maging anak hanggang sa mapasama na siya sa barko ng mga iyon, ngunit hindi pa rin niya tinatanggap ang alok. Patuloy niyang nilalabanan si Whitebeard na sa tansya ng mga naroon ay nasa 100 beses na pero wala pa rin siyang magawa kaya kalaunan ay tinanggap niya na maging anak ni Whitebeard at nakipagkaibigan sa iba pang mga pirata ng Whitebeard Pirates. Dahil sa angking lakas ni Ace kumpara sa iba ay na-promote siya na maging commander ng 2nd Division. Kahit kaaway ni Whitebeard ang ama ni Ace ay itinuring pa rin siya nitong anak at ipinagdiwang pa nila ang pagkakapromote nito. Nabalitaan ni Sengoku ang pagsanib ni Ace sa mga iyon. Samantala, nagtapos ang alaalang iyon ni Ace na nais niyang gantihan si Blackbeard dahil sa pagpatay niyon kay Thatch, ngunit pinigilan siya ng mga kasamahan niya pati na rin ni Whitebeard at sinabing hayaan na. Hindi yun matanggap ni Ace kaya agad siyang umalis sa barko. Sa kasalukuyan, napatanong si Ace kung bakit hindi na lang siya pinabayaan ng mga ito gayong kusa naman siyang umalis noon sa barko pero nagsalita si Whitebeard at sinabing siya ang nagpaalis kay Ace na kanyang anak. Naiisip ni Ace kung paano siya tinanggap ng mga kasamahan niya kaya humingi ng paumanhin si Ace dahil sa hindi niya pakikinig sa kanyang mga kasamahan ng pagsabihan siya ng mga ito na huwag nang sundan si Blackbeard. Ngunit, iginiit pa rin ng mga yun na sinabihan siya ni Whitebeard na umalis at mananagot umano sa kanila ang sino mang manakit kay Ace. Dahil doon ay nasa sabik na sina Doflamingo at Morio para sa labanan habang sina Mihawk at Hancock ay tahimik lang. Naiirita si Hancock sa mga lalaki lalo na sa mainitan ang ulo, maliban kay Luffy na ipinagdadasal pa niyang sana ay ayos lang. Samantala, napansin ng mga tao na misteryosong bumababa ang level ng tubig, at dahil doon ay nahila pabalik ang barko ni na Luffy. Sa sobrang lakas ng puwersa ay nililipad na ang mga sakay nito, at si Jinbei lang ang nakakaalam kung bakit. Hindi nagtagal ay humupa na ang malakas na pag-agos ng tubig kaya nakiusap si Luffy kay Jinbei na bilasan upang makarating sila bago patuluyang patayin si Ace. Tiniyak naman ni Jinbei na makakarating sila sa tamang oras bagay na hindi pinaniwalaan ni Buggy. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin si Luffy na magagawa nga iyon ni Jinbei. Maya-maya pa sa hindi maipaliwanag na pangyayari, umagos ang tubig pasulong kaya mabilis ring umabante ang kanilang barko. Gayunpaman, isang malaking anino ang biglang lumamon sa kanilang barko. Sa Marineford, natigil ang tensyon sa pagitan ng mga pirata at mga marino, nang biglang mapansin nila na tumataas naman ang lebel ng tubig. Ang lahat ay nagtataka pero alam nilang kagagawan yun ni Whitebeard hanggang sa magkaroon na ng mga dambuhalang alon na siyang lalamon sa buong Marineford. Bago pa yun tuluyang mangyari, tumalon si Aokiji at pinagyelo ang malalaking alon gamit ang kapangyarihan ng kanyang Ice Age. Sunod niyang inatake ang Whitebeard gamit ang mga palasong gawa sa yelo, ngunit nagkapira-piraso si Aokiji at nahulog sa tubig na mabilis din niyang pinagyelo. Kinulong nito ang lahat ng mga barko sa bay, at doon na nagsimulang umatake ang mga marino. Ngunit nakahanap ng paraan ang mga pirata at ginamit ang nagyayelong tubig bilang tontungan palapit sa kalaban. Doon na nagsimula ang kanilang laban. Ang loyal na taga-suporta ng Whitebeard na Squardo Pirate ay nagsimula na ring umatake kaya naman lumabas na rin ang 7 Warlord ng mga marino. Maya-maya pa ay inilabas na ni Mihawk ang kanyang espada na tinatawag na Kakuto Yoro, isa sa pinakamataas na Great Sword at 12 lang silang may ganon sa buong mundo.
Inilunsad na ni Mihawk ang kanyang espada patungo sa mga pirata na hinarang naman ni Jozo gamit ang kapangyarihang diamante nito. Pagkatapos nun ay nagpas siyang sumugod ang Whitebeard Pirates na tinapatan naman ng mga marino ng kanilang cannon sa ilalim ng utos ni Sengoku. Sa pagsugod ng mga commander ng Whitebeard namangha si Kizaru sa taglay na kapangyarihan ng mga iyon, at napagdesisyonan nito na para matapos ang labanan na konti lang ang pinsala, mas mabuti umano na patayin ang pinuno na si Whitebeard sa lalong madaling panahon. Agad na lumapit si Kizaru kay Whitebeard at inatake gamit ang Yagahani no Magetama, ngunit hinarang agad iyon ni Marco sa pamamagitan ng anyong Phoenix nito. Namangha ang mga marino at si Kizaru sapagkat hindi man lang nasaktan si Marco sa pagsalo nito ng atake ni Kizaru. Pagkatapos ay lumipad si Marco palapit kay Kizaru at inatake iyon, ngunit hindi man lang tumalab ang malakas niyang pagsipa dito. Bagaman tumalsik palayo ay agad na nakabalik si Kizaru na parang walang nangyari. Maya-maya pa ay ipinag-utos nito sa Giant Formation na ihanda ang kanilang mga sarili, kaya inutusan din ni Jozo ang kanyang mga tripulante na lumayo para masira niya ang nagyelong sahig. Sa isang napakalakas na suntok lang ay nakabuo ito ng malaking bola mula sa yelo at inihagis papunta sa mga marino. Tumayo si Akainu at sinira ang bowl ang yelo gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang mga pirata na natunaw ni Akainu ang malaking tipak ng yelo, at nagdulot iyon ng pag-ulan ng apoy sa lugar na Animoy Meteor Shower. Nasira nito ang isa sa mga barko ng Whitebeard at sunod nilang pinaulanan ang mga ito ng bala ng kanyon. Gayunpaman, wala yung naging epekto dahil ginamit ni Whitebeard ang kanyang Bizento upang harangan ang mga iyon. Patuloy ang mga marino sa pagbaril ng kanilang mga kanyan sa Whitebeard na siyang sumira sa 3 sa 4 na pinakamalapit na barko sa Marineford. Ang Moby Dick lamang ang natira habang sinisira ni Whitebeard, Marco, Jozo at Vista ang mga bala ng kanon. Maya-maya pa ay natalo na rin ang mga commander ng mga marino kaya parehong natakot sina Kobe at Helmeppo dahil sa napakarahas na labanan. Nawalan na ng pag-asa ang dalawa na mananalo pa sila laban sa mga pirata kaya't naisip ng mga ito na mas mabuting tumakas na lang sila. Ngunit bago pa nila yun magawa, dumating sa lugar sina Little Ors Jr. na siyang dumurog sa kanya ng mga marino at sinabing mabuting tao si Ace kaya hindi niya hahayaang mamatay iyon. Habang naglalakad si Ors Jr. ay nahahawi nito ang mga marino na nakatingala sa kanya. Samantala, namangha naman ang mga Shichibukay sa kanyang pambihirang laki. Maya-maya pa ay inatake na siya ng mga marino gamit ang mga kanyen, ngunit halos wala yung epekto sa kanya. Dahil napakalaki ni Ors Jr., napilitang iwan ng Giant Squad ng mga marino ang kanilang mga posisyon sa depensa upang atakehin si Ors pero mabilis niyang napigilan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtapon ng isang barkong pandigma ng marino na siyang nagbigay daan para makapasok ang mga pirata. Habang nagpapatuloy ang labanan, isang pirata ang muntik nang tumapos kay Kobe pero mabuti na lang at siya ay nailigtas ni Rear Admiral Yukamura. Sinabi nito kay Kobe na hindi iyon ang lugar para sa mga hindi handa bagay na nagparamdam dito ng kawalan ng kakayahan. Sinubukang labanan ni Vice Admiral Lacroix si Ors Jr. ngunit agad siyang natalo ng higanti dahil sa kagustuhan nito na mailigtas si Ace sa lalong madaling panahon. Dahil sa nakitang determinasyon ay ipinag-utos ni Whitebeard sa kanyang mga pirata na suportahan si Ors. Pero dahil sa pagpaslang sa Vice Admiral, sabay-sabay na inatake si Ors ng Giant Squad. Gamit ang kapangyarihan ng Slave Arrow, inatake naman ni Hancock ang mga pirata dahilan para maging bato ang mga iyon. Pagkatapos ay ginamit naman nito ang Perfume Femur na may parehong epekto dahil naging bato rin ang anumang bahagi na matamaan niya. Maging ang mga marino ay inatake niya sapagkat para kay Hancock, pumayag lang siyang labanan ang Whitebeard pero hindi ibig sabihin yun ay pumapanig na siya sa mga marino dahil ang lahat ng kakampi o kalabang lalaki para sa kanya ay pare-pareho lang, maliban kay Luffy. Lumapit si Ors sa bay at handang labanan si Moria, ngunit bago pa niya yun magawa ay dumating si Kuma. Nag-aalala na si Ace para kay Ors habang bumubuo si Kuma ng isang malaki at napakalakas na Ursus Shock na siyang naging sanhi ng panghihina ni Ors. Habang nakaluhod ay naalala ni Ors ang mabuting pinagsamahan nila ni Ace. Bago ito tuluyang bumagsak ay sinubukan pa ni Ors na atakihin ang isa sa mga Shichibukay na si Doflamingo, ngunit mabilis iyong nakaiwas sa pamamagitan ng pagtalo ng mataas. Sunod na sinubukan ni Ors na abutin si Ace mula sa kinatatayuan nito, ngunit nang mapansin ni Moria ang pagkaputol ng binti ng higanti ay agad nitong tinapos si Ors na hanggang sa huling hininga ay pinilit pa ring mailigtas si Ace. Hindi nagtagal ay tuluyan ng bumagsak si Ors na siyang naging dahilan ng pagkawasak ng bahagi ng Marineford, habang matindi naman ang paghihinagpis ni Ace sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Sinubukan ni Vice Admiral Lance na paslangin si Whitebeard ngunit hindi ito nagtagumpay bagay na ikinagulat ng marami.
Pagkatapos yun ay inutusan ni Whitebeard ang kanyang mga tripulante na akyatan ang katawan ni Ors at sumulong papunta sa mga marino. Galit na galit naman ang ika-13 commander ng dibisyon ng Whitebeard na si Atmos dahil sa pagputol ni Doflamingo sa binti ni Ors kaya sinabi nito na magbabayad iyon. Subalit natatawang sinabi ni Doflamingo na pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng kasaysayan. Dahil doon ay agad na sumugod si Atmos ngunit inilagay ito ni Doflamingo sa ilalim ng kanyang kontrol. Tumakas na sina Kobe at Helmepo sa digmaan dahil sa takot ng mga itong lumaban. Sa pagtakbo ng dalawa ay nakita nila si Admiral Akaino na kausap ang isang sundalong marino na gustong umatras sa labanan para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ikinagalit iyon ni Admiral Akaino at sinasabing kung talagang iniisip nito ang kanyang pamilya ay huwag itong mabuhay sa kahihiyan, sabay paslong sa lalaki bagay na lalong ikinatakot ng dalawa. Sinusubukang pasukin ng mga pirata ang daungan sa pamamagitan ng pagsira sa lahat gamit ang kanyon, ngunit hindi sila nagtagumpay hanggang sa dumating doon si Whitey Bay dala ang kanyang barko na tinatawag na Ice Cutter. Pinagtripan naman ni Doflamingo ang kontrolado niyang si Atmos dahil kinontrol niya ito upang patayin ang sariling mga tauhan nito. Habang nangyayari iyon ay tawang-tawa si Doflamingo at sinabing ang mga pirata talaga ang masasama at silang mga marino ang mabubuti. Samantala, ibinalita naman kay Sengoku ang tungkol sa pagpasok ng mga pirata sa daungan kaya tinawagan nito si Admiral Suro upang umaksyon. Mabilis namang pinabagsak ng matanda ang mga piratang umatake sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos yun ay agad nitong tinawagan ang mga marino sa pamamagitan ng Denden Mushi. Pansin iyon ni Whitebeard kaya alam nito na may binabalak ang mga iyon. Samantala, pagkatapos maalala ang araw ng pagkasilang ni Ace, pumunta si Garp sa lugar ng Bitayan at umupo sa tabi nito habang sinasariwa ang mga nakaraang panahon kasama sina Luffy at Ace. Nais niya noong maging marino ang dalawa kaysa maging mga pirata, ngunit nagmatigas ang makulit na si Ace at ayaw makinig sa kanya. Ngayon ay naiyak na lang si Garp dahil hindi umano nakinig si Ace sa sinasabi niya noon. Habang hindi makapaniwala sina Kobe at Helmepo sa plano ni Sengoku na patayin si Ace bago ang itinakdang oras, nakuha ni Luffy at ng mga kasamahan nito ang atensyon ng lahat. Bumabagsak ang mga ito mula sa langit habang malakas na nagsisigawan dahil sa takot. Tumilapon sila mula sa kanilang barko na nadala dahil sa malakas na lindol na naging tsunami. Sinubukan naman nilang gumawa ng paraan ngunit mas nanaing ang pagkataranta sa mga ito, hanggang sasabihin ni Crocodile na kung hindi sila mag-iingat ay tataob ang barko nila. Ayon dito ay isa lang ang paraan para makaalis sila doon, ang sabayan ang alon. Dahil doon ay humawak sila ng mahigpit sa barko habang unti-unti yung tinatangay ng alon pa itaas. Perpekto na sana ang plano, ngunit biglang nagyelo ang tubig dahilan para matrap sila sa itaas. Mula doon ay natanong nila na nagsisimula na ang labanan. Doon ay minumungkahi ni Luffy na pedulesin nila ang barko pababa sa yelong alon upang mabilis silang makarating sa Marineford bago pa ng mga iyon tuluyang patayin si Ace. Ngunit bago pa nila iyon magawa ay narinig nila mula sa Denden Mushi ang mensahe sa mga marino na mas paagahin ng mga iyon ang pagpatay kay Ace, bagay na ikinagulat nilang lahat. Dahil doon ay mas kailangan na nilang magmadali kaya binasag nila ang yelo, pero dahil sa maling paraan ay iyon ang naging sanhi kung bakit sila nahulog. Mabuti na lang at sa tubig sila bumagsak sa tapat ng pinag-alisan ni Jozo ng malaking tipak ng yelo kaya nakaligtas silang lahat. Pagkatapos ay nagising si Luffy sa nawasak na barko at nang maalala si Ace ay agad itong tumayo, ngunit ang labanan sa pagitan ng mga pirata at marino ang tumambad sa kanya. Sinubukan niyang hanapin si Ace ngunit hindi niya iyon makita. Gayunpaman, hindi tumigil sa paghahanap si Luffy hanggang sa matano niya na ang kinaroroonan ng kapatid. Dahil sa tuwa na buhay pa iyon ay isinigaw niya ang pangalan ni Ace, bagay na narinig ng lahat. Sinabi ni Luffy na naroon sila upang iligtas si Ace, bagay na ikinagalit ni Sengoku at sinisi pa si Garp na nagulat din sa pagdating ni Luffy. Hindi makapaniwala ang mga marino dahil hindi lang si Straw Hat ang naroon, kundi maging si Jinbei at Ivankov ng Revolutionary Army, pati na rin ang kawan ng mga pinakakilalang pirata sa kasaysayan, ang mga takas sa Impel Down. Iba't ibang reaksyon ang nabuo sa miyembro ng Shichibukai sa pagdating ni Luffy. Tanging si Hancock lang ang natuwa na buhay si Luffy, habang nagtataka naman si Smoker kung bakit magkasama si Luffy at Crocodile. Dahil nakilala na ni Akaino ang anak ng revolusyonaryong dragon at apo ni Garp ay nagpasya ito na kailangang maalis si Luffy. Galit namang tinanong ni Sengoku si Jinbei kung iyon ang nais nito, ang lumaban sa mga marino. Biglang inatake ni Crocodile si Whitebeard pero agad itong pinigilan ni Luffy dahil gusto umano ni Ace si Whitebeard. Napansin ni Whitebeard ang sombrero ni Luffy at naalala nito si Shanks, kaya sinabi nito kay Luffy na mukhang kay Shanks ang sombrerong iyon. Sinabi ni Luffy na ipinamana yun sa kanya ni Shanks.
Sunod na itinanong ni Whitebeard kung naroon ba si Luffy para iligtas si Ace, at mabilis naman iyong sinagot ni Luffy. Ngunit galit na sinabi ni Whitebeard na mamamatay si Luffy kung gagawin iyon, bagay na ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, mabilis at walang takot na sinabi ni Luffy na hindi si Whitebeard ang magdedesisyon at siya umano ang magiging susunod na hari ng mga pirata. Dagdag pa ni Luffy na gagawin niya ang gusto niya at ililigtas niya si Ace. Nagtanong naman si Kizaru kay Sengoku kung maaari niyang tapusin ang mga iyon, bagay na binigyang pahintulot naman ni Sengoku. Habang ang lahat ay natigilan kay Luffy ay napag-usapan ito nang nagtatago pa ring sina Kobe at Helm Eppo. Samantala, sinabi ni Luffy kay Whitebeard ang tungkol sa planong pagpatay ng mas maaga kay Ace. Pagkatapos kumpirmahin ni Whitebeard kung totoo iyon ay sinimulan na ni Luffy na umatake gamit ang kanyang Gum Gum Bazooka. Natutuwa si Jozu kay Luffy kaya naman agad nitong ipinag-utos sa 3rd Division na sundan si Luffy. Sumunod na rin pati sina Jinbei, Ivankov pati ang iba pa upang lumaban, kaya naman nagsimula na ring sumugod ang 14th Division na pinamumunuan ni Jail. Habang patuloy sa pagsulong si Luffy ay nakaharap nito si Kizaru na siyang nagpatalsik sa kanya, kaya naman maging si Buggy ay natakot din kay Kizaru. Dumating si Ivankov na siyang humarap kay Kuma para makapagpatuloy na si Luffy sa pagligtas kay Ace. Sunod na nakaharap ni Luffy sina Full Body at Django. Sinubukan ni Django na i-hypnotize si Luffy pero sa halip ay sa dalawa iyon ang mapekto dahil nabaling ang tingin ni Luffy sa malakas na pagsabog. Dahil doon ay nakahanap si Luffy ng pagkakataon na makapagpatuloy, ngunit nakaharap pa nito ang ilang malalakas na mga marino. Habang napapanood ni Ace ang pakikipaglaban ni Luffy ay hindi na ito nakatiis at isinigaw na umatras na si Luffy, bagay na ikinagulat ni Hancock at Marco. Sinimulan ng kagalitan ni Ace si Luffy dahil sa pakikialam nito, gayong may sari-sarili naman umano silang buhay. Ang totoo ay ayaw ni Ace na madamay pa si Luffy kaya galit nitong sinisi ang sarili sa mga nangyayari. Ngunit sumagot si Luffy at sinabing magkapatid sila, bagay na ikinagulat ng mga marino. Maya-maya pa ay dumating si Jinbei sa tabi ni Luffy at sinabing siya na ang bahala sa mga iyon. Ngunit biglang dumating ang isa sa mga higanti at tinangkang durugan si Luffy, habang sinasabi ni Sengoku sa lahat ang tungkol sa relasyon ni Luffy kay Ace bilang isang ampon na kapatid, at ibinunyag na si Luffy ay anak ni Dragon, na labis na ikinagulat ng lahat. Ngayon ay naiintindihan na ni Smoker kung bakit iniligtas ni Dragon si Luffy sa Logtown. Dahil sa nalaman ay nagkaisa ang mga marino na patayin si Luffy. Samantala, walang pakialam si Garp dahil kilalang pirata na si Luffy. Nagawang talunin ni Luffy ang higanti gamit ang Gear 3rd, at isinigaw kay Ace na ililigtas niya ito kahit pa ang kapalit ay kamatayan, bagay na nag-udyok sa mga pirata na pahalagahan si Luffy dahil sa kanilang iisang layunin. Nagawang talunin ni Luffy ang higanting mula sa Giant Squad kaya humanga sa kanya ang ibang mga pirata. Ngunit sinabi ng mga ito na naakit ni Luffy ang atensyon ng mga marino na nakapalibot sa kanila. Ipinag-utos ni Sengoku na pigilan si Luffy sa pagsira sa kanilang plano. Maya-maya pa ay naglaban na ang mga ito. Sinubukan ng mga pirata na lumaban, ngunit hindi sila makadaan mula sa mga Vice Admiral. Ginamit din ng mga marino ang kanilang bazooka pero isang kumpas lang ng espada ni Whitebeard ay nasira na ang mga iyon. Habang nagpapatuloy ang labanan ay umiiyak si Ace habang itinatanong kung bakit kailangan pang isugal ng mga pirata ang buhay nila, gayong kasalanan naman niya ang lahat. Nasasaktan si Ace sa kanyang nakikita kaya dahil doon ay naisip ni Ace na tanggapin na lang kung anong mangyari sa kanya. Sinubukang kumbensihin ng Impel Down si Buggy na salakayin si Whitebeard, bagay na sinang-ayunan naman ito pero ang totoo ay natatakot si Buggy. Mas natakot pa ito nang tawagin siya ni Whitebeard at mamukhaan na siya ang nasa barko noon ni Roger. Nagtanong si Whitebeard kung anong gagawin ni na Buggy kung matalo man siya ng mga ito, gayong napakaraming marino ang nakapaligid sa kanila. Doon na inalok ni Whitebeard ng pakikipag-alyansa ang Impel Down. Sumang-ayon si Buggy na makipagsanib puwersa kay Whitebeard kaya sinabi ni Marco na napakadaling linlanggan ng mga iyon dahil ang habol naman talaga ni Whitebeard ay ang mga bilanggo na talagang malalakas. Marami pa sa mga kaalyado ni Whitebeard ang dumating sa bay na siyang nag-udyok sa mga marino na sundin ang utos ni Sengoku. Umatras ang mga marino, bagay na ipinagtaka ng mga pirata nang bigla silang palibutan ng mga barko ng marino. Tumawag si Whitebeard upang itanong kung nasan si Squad pero nang nalaman na wala iyon doon ay ang Deck Alvin Brothers na lang ang pinamuno nito na siyang magpadala ng utos sa mga pirata. Sinabi ni Whitebeard na wasakin ng mga ito ang mga nakapaligid na barko ng marino, bagay na ikinagulat ng magkapatid. Gayunpaman, sinunod pa rin ng mga ito ang utos ni Whitebeard kaya agad na kumilos ang mga pirata. Samantala, ipinaalam ni Sengoku na ang Whitebeard Pirate at mga kaalyansa nito ay nagbabago ng kanilang mga galaw. Humanga sina Sengoku at Garp sa aksyon ni Whitebeard pero nananatiling tiwala si Sengoku sa kanyang plano.
Hinarang naman ng mga marino ang mga tauhan nina Luffy at Ivankov pero dumating si Jinbei para tumulong. Hinarap nito si Moria upang makapagpatuloy sina Luffy sa pagtakbo papunta kay Ace. Para maging mas malakas si Moria, sumipsip ito ng mga anino ng mga marino. Gayunpaman, sinabi rito ni Jinbei na walang magandang maidudulot kay Moria ang pagkuha sa kapangyarihan ng iba pero para dito ay mas mahalaga ang pagkapanalo. Sa paghaharap ng dalawa, iniiwasan ni Jinbei ang mga pag-atake ni Moria, hanggang sa gamitin na nito ang kanyang kapangyarihan na siyang nakapagpatalsik sa mga aninong kinain ni Moria. Patuloy na lumalaban si Luffy sa mga marino nang makita siya ni Tashigi at Smoker. Agad siyang inatake ni Smoker habang sinubukan naman ni Ivankov na tumulong, ngunit inatake ito ni Kuma. Naglaban sina Smoker at Luffy hanggang sa maipit ni Smoker si Luffy gamit ang kanyang armas. Dahil doon ay tinulungan ni Hancock si Luffy, bagay na ikinagulat ni Smoker kaya napatanong ito kung taitiwalag na ba sa Shichibukai si Hancock. Samantala, sinubukan ni Ivankov na kausapin si Kuma, ngunit nagsalita si Doflamingo at sinabing ang taong iyon ay patay na, bagay na labis na ikinagulat nito. Samantala, hindi makapaniwala ang mga marino na pinrotektahan ni Hancock si Luffy mula kay Smoker. Ibinigay pa ng dalaga kay Luffy ang susi ng Posos ni Ace kaya sa sobrang pasasalamat ay niyakap siya nito. Pagkatapos ay agad na tumakbo si Luffy para iligtas si Ace habang napaluhod naman si Hancock sa sobrang tuwa. Dahil doon ay inisip ng mga marino na natalo ni Luffy ang Pirate Empress. Ang hindi nila alam ay gustong-gusto ni Hancock ang mahigpit na pagyakap na iyon ni Luffy at nag-imagine pa na ikinakasal sila. Ngunit hindi nagtagal ay nagbalik na sa realidad nang muling umatake si Smoker kay Luffy, na siyang nag-udyok kay Hancock na putulin ang armas ni Smoker. Dahil doon ay galit na tinanong ni Smoker kung alam ni Hancock kung ano ang mangyayari sa pagtraidor nito sa mga marino, ngunit sumagot ito at sinabing kaya niyang gawin ang lahat dahil maganda siya. Samantala, nagtatakang tinanong ni Ivankov si Doflamingo na kung patay na si Kuma ay sino ang nasa harap niya ngayon. Maya-maya pa ay dumating si Luffy habang ipinapaliwanag ni Doflamingo na ilang araw na ang nakalipas, ang siyentipiko ng gobyerno na si Dr. Vegapunk ay unti-unting ginawang robot si Kuma upang maging armas, bagay na labis na ikinagulat ni Ivankov. Ngayon ay isa na lamang sandata si Kuma na sumusunod sa mga utos ng pamahalaang pandaigdig, kaya mas mabuti umanong kalimutan na ni Ivankov ang kanilang pagkakaibigan dahil wala na rin naman iyong naaalala. Inatake na ni Kuma sina Luffy at Ivankov at pagkatapos ay sumugod ito patungo sa iba pang mga pirata at doon ginamit ang pad cannon. Dahil sa galit, inatake na ni Ivankov si Kuma gamit ang Phase Spectrum at Galaxy Wink na siyang nagpatalsik dito. Hindi na nagpapigil pa si Ivankov at muling inatake si Kuma. Sinabi pa nito na ipapaalala niya kay Kuma kung gaano siya nakakatakot at pagkatapos ay inutusan nito ang mga newcomer na sundan si Luffy habang kinakalaban niya si Kuma. Nagtipon sina Buggy at ang mga tagasunod nito para bumuo ng isang plano na isasagawa nila sa lalong madaling panahon. Ngunit biglang nagkaroon ng pagdududa si Galdino tungkol sa mataas na tambak ng yelo sa likod nila na pinagtataguan pala nina Buggy. Samantala, hinarap naman nina Dazbones at Crocodile ang mga pirata na nagsisikap na protektahan si Whitebeard mula sa kanila pero mabilis lang nilang natalo ang mga ito. Pagkatapos ay hinarap ni Jozu si Crocodile ngunit nang aatake na ito ay iniligtas ni Doflamingo si Crocodile gamit ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nagbanta si Crocodile na papatayin si Doflamingo kapag nakialam ito, kaya inalok ito ni Doflamingo na makipag-alyansa. Patuloy naman si Luffy sa pag-abante, ngunit nakasalubong niya si Mihawk na handang makipaglaban sa kanya gamit ang itim na espada. Habang tumatakbo si Luffy ay sinabi nito sa sarili na wala na siyang oras para makipaglaban pa sa kasing lakas ni Mihawk dahil naroon siya upang iligtas si Ace, kaya naman ginamit niya ang second gear para umiwas. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Ivankov kay Kuma habang sinusubukan ng dalawang pirata na pigilan si Mihawk sa pag-atake kay Luffy. Ngunit, isang kumpas lang ng espada nito ang tumapos sa dalawa. Habang papalapit si Luffy kay Ace, ginamit ni Mihawk ang kanyang pambihirang mata upang makita ang mabilis na paggalaw ni Luffy, at pagkatapos ay inatake niya ito gamit ang espada mula sa malayo at inipit si Luffy sa isang pader. Gayunpaman, sinabi ni Jinbei na tanging si Luffy lang ang may kakayahang iwasang masugatan sa ganoong klase ng pag-atake. Hinarap ni Jinbei si Mihawk upang mailigtas ni Luffy si Ace. Hindi pa man nagsisimula ang laban ng dalawa ay biglang pinaulanan si Jinbei ng mga bala ng cannon pero gamit ang Arabesque Break Fist ay napahinto niya ang mga iyon sa kalagitnaan ng hangin. Isang kumpas lang ng espada ni Mihawk ay sabay-sabay nahati ang mga bala ng cannon at doon na nagsimulang maglaban ang dalawa. Nagawang maialis ni Luffy ang sarili mula sa pagkakaipit sa pader bago pa siya tuluyang tamaan ng espada ng sumugod na si Mihawk.
Ngunit nakita ni Luffy na mapuputol ng espada ni Mihawk ang magkabila niyang braso kaya mabilis niyang iniiwas ang mga iyon. Napinsala ng alimpuyo mula sa espada ang kalahati ng nagyelong alon sa palibot ng larangan. Habang nagaganap iyon, pabulong na sinasabi ni Buggy ang planong makuha ng kanyang mga tauhan ang Visual Denden Mushi upang mabansagan siyang bituin sa harap ng lahat. Sa kabilang dako ay patuloy ang paglalaban nina Crocodile at The Flamingo sapagkat hindi nakipag-alyansa si Crocodile. Umatake ito gamit ang sables kung saan nagkataong nadamay sina Buggy at ang mga tauhan nito. Tumakbo si Luffy para atakihin si Mihawk pero naabala ito ng ipo-ipo kung saan kinuha ni Luffy si Buggy upang gawing panangga laban sa espada ni Mihawk. Naghiwalay ang katawan ni Buggy at pagkatapos ay inihagis ni Luffy ang katawan nito patungo kay Mihawk na siyang pinaghahampas niyang gamit ang espada hanggang sa magkapira-piraso. Gayunpaman, muling nabuo ang kalahating katawan ni Buggy, habang inilunsad naman ang kalahati pa ang Muggy Ball patungo kay Mihawk, ngunit ibinalik yun nito sa payaso kaya siya ang nasabugan ng sarili niyang ginawang pag-atake. Tumakas si Luffy ngunit inatake siya muli ni Mihawk, at nang mapansin ito ni Marco ay ipinadala nito si Vista upang protektahan si Luffy sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Mihawk. Dahil doon ay nakapagpatuloy na muli si Luffy papunta kay Ace habang patuloy na naglalaban ang dalawa. Sa pagtilapon ni Buggy ay makikitang pinupuri ito ng kanyang mga kasamahan para sa hindi inaasahang tagumpay, sapagkat nasa kamay niya na ang Visual Denden Mushi. Pinag-ekis na ng dalawang gwardya ang kanilang mga espada bilang tradisyonal na estilo ng pagpatay. Nalilito at nagagalit ang mga nanunood nang malaman na ang pagpaslang ay magaganap ng mas maaga kesa sa itinakdang oras. Gayunpaman, patuloy lang si Luffy sa paggawa ng paraan upang makarating sa kinaroroonan ni Ace. Pagkatapos ay nagkaroon ng mga pagsabog at doon nagpakita ang isang lalaki kasama ang mga kamukha ni Kuma na ayon kay Whitebeard ay mga sandata ng gobyerno. Maya-maya pa ay nagsalita ang lalaki na hindi na makapaghintay na makipaglaban. Marami ang nagtaka kung bakit maraming kamukha si Kuma at yun din ang nagdulot ng kalituhan sa Sabaody Archipelago noong nakaraan. Ngunit meron ding nakakaalam ng tungkol sa pagbuo ni Dr. Vegapunk sa mga iyon upang gawing armas. Samantala, nagreklamo naman si Sentomaru sapagkat iba sa pinag-usapan nila ni Sengoku ang nadatnan niya sa lugar. Naiisip naman ni Magay ang tungkol sa plano ng mga marino, ang sadyang ipagkalat na papatayin ng mas maaga si Ace nang sa gayon ay magpanik ang mga pirata at ma-corner nila ang mga ito gamit ang taong armas. Gayunpaman, hindi nagtagumpay ang mga marino dahil sa tulong ni Whitebeard. Maya-maya pa ay inutusan ni Sengoku ang mga pacifista para salakayin ang mga kaalyado ni Whitebeard. Sinubukang umatake ng isang pirata pero nagulat ang mga kasamahan nito nang makita kung gaano kalakas ang mga iyon. Mula sa utos ni Sentomaru, sabay-sabay na umatake ang mga pacifista na siyang naging sanhi ng malalakas na pagsabog sa mga barko. Gayunpaman, sinabi ni Whitebeard sa mga pirata na umabante lang papuntang plaza. Sumunod ang mga pirata kaya ipinag-utos ni Sengoku sa mga marino na huwag hahayaang makarating sa plaza ang mga iyon. Sa kabila ng pagmamadali ni Luffy ay bigla itong hinarang ng mga marino at ni Admiral Kizaru. Inatake siya nito pero mabuti na lang at nasalo siya ni Jinbei. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga commander ng Whitebeard upang suportahan si Luffy sa pagliligtas kay Ace. Sa plaza ay galit na sinabi ni Sengoku na ihinto na ang lahat ng video na ipinapalabas sa Sabaody Archipelago, ngunit dahil hindi mahanap ang huling Visual Denden Mushi ay napapanood pa rin iyon ng mga tao. Tingid sa kaalaman ng mga ito na hawak yun ni Buggy at na maraming bilanggo ng Impel Down sapagkat sinusubukan nilang gawing sikat si Buggy. Maya-maya pa ay isang live report ang isinagawa ni na Buggy upang ipakita ang itsura ng Marineford, bagay na ikinagalit ni Sengoku na agad na ipinatitigil ang video. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga ito kaya pinasabugan na sila ng mga marino. Sa barko, dumating si Squard upang kumustahin si Whitebeard at ibalita na ang mga pacifista ay nananaig laban sa kanyang mga kaalyado. Tinanong ni Squard si Whitebeard kung alam nito ang tungkol sa plano ng mga marino pero sinabi ni Whitebeard na kilala niya si Sengoku sa loob ng mahabang panahon. Nagalit si Squardo at sinabi na lahat sila ay bahagi ng pamilya ni Whitebeard at pagkatapos ay sinaksak si Whitebeard sa dibdib. Dahil sa pagsaksak ni Squardo kay Whitebeard magkahalong pagkagulat at takot ng mga pirata sa kung paano iyon nagawa nito sa kanilang kapitan. Sa pag-alis ni Squardo sa kanyang espada ay nananatiling gulat na gulat sina Buggy kaya hindi na namalayan ng mga ito na nakabukas pa rin ang Denden Mushi. Dahil doon ay napanood ng mga tao sa Sabaody ang pangyayari dahilan para magkagulo ang mga ito. Sinugod ni Marco si Squardo upang tanenjin kung bakit yun nagawa nito. Ngunit sinabi ni Squardo na ang mga pirata ang dahilan kung bakit niya iyon nagawa bagay na hindi maintindihan ni Marco nang biglang mapaluhod ang kapitan.
Doon sinabi ni Squardo na itigil na ni Whitebeard ang pagpapatuloy ng kalokohang iyon sapagkat alam umano niya ang tungkol sa kasunduan ni Whitebeard sa mga marino. Tingin ni Squardo ay pinaglalaroan lang sila ni Whitebeard lalo na at ngayon niya lang nalaman na si Ace pala ay anak ng kinamumuhian niyang si Goldie Roger. Galit na galit si Squardo na itinago ni Whitebeard ang katotohanan iyon at nais pa umano nitong si Ace ang maging susunod na hari ng mga pirata. Nagulat si Luffy nang marinig iyon habang umatake naman ang mga pacifista sa mga pirata. Gayunpaman patuloy pa rin ang pagkamuhi ni Squardo dahil hindi niya matanggap gayong naging mabuti siyang kaibigan kay Ace. Isa pa ay maraming buhay ng mga pirata ang nasakripisyo dahil sa pakikipagsabuatan ni Whitebeard kay Sengoku. Nalaman ni Squardo ang katotohanan nang makaharap niya si Akainu na siyang naghayag ng mga dapat niyang malaman. Habang patuloy na inaatake ng mga pacifista ay hindi malaman ng mga pirata kung nagsasabi ba ng totoo si Squardo. Ngunit nakahalata ang ilang pirata na sila nga lang ang inaatake ng mga pacifista at hindi ang mga kasamahan ni Whitebeard. Sa kabila ng mga tanong at kalituhan ng mga pirata, nananatiling tahimik at walang kibo si Whitebeard. Nabalot naman ng takot ang mga taga sa Baodi sa pag-aakalang si Whitebeard ay nagtaksil sa mga kapwa pirata at kakampi ng mga marino. Sa Marineford, sinabi ni Marco kay Squardo na si Akainu ang nagsinungaling, ngunit sa halip na paniwalaan ay sinabi pa nito na si Marco ay kasabwat din ng mga marino. Nagsalita si Whitebeard at sinabing anak nga ni Roger si Ace pero hindi ibig sabihin ay kasalanan ni Ace ang pagkamatay ng mga tauhan nito. Pinagalitan din nito si Squardo sa pagiging mas masahol pa kay Sengoku. Inutusan na ni Sengoku si Aokiji na atakihin sina Buggy, habang iniisip naman ng mga tao na isang setup lang ang digmaan, nang biglang mawala na ang video sa screen. Nabalot ng yelo ni Aokiji sina Buggy at mga tauhan nito at pagkatapos ay ipinag-utos ni Sengoku na isara ang mga pader. Sumigaw si Crocodile kay Whitebeard sapagkat pumayag umano ito na saksakin na lang ng sariling tauhan. Nagsimula namang matakot si Marco sa paghina ni Whitebeard habang tumatanda ito. Biglang niyakap ni Whitebeard si Squardo at sinabing mahal niya iyon kahit natanga iyon. Nung una ay galit pa rin si Squardo pero nang itanong ni Whitebeard kung sino ang nagpalayo ng puso ni Squardo sa pamilya nito, sinabi ni Squardo na yun ay si Akainu. Nilaso ni Akainu ang utak ni Squardo upang ipag-utos na saksakin si Whitebeard kapalit ng pagligtas sa kanilang mga pirata. Dahil doon ay pinagpaliwanagan ni Whitebeard si Squardo at sinabing hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama kaya hindi nito maaaring sisihin si Ace, lalo na at wala naman iyong nagawang masama. Ang totoo pa nga ay marami ng pinagsamahan ang dalawa kaya dapat tretuhin ni Squardo si Ace ng tama dahil pare-parehong pamilya ang turing ni Whitebeard sa mga ito. Tumayo ang kapitan at galit na sinisi si Sengoku dahil sa mga kasinungalingang sinabi kay Squardo. Dahil sa galit nito ay gumuho ang mga nabuong yelo na siyang nagbukas ng ruta para makatakas at isinigaw na isa siyang totoong pirata. Habang umiiyak si Squardo, humingi ng kapatawaran ang mga pirata ng New World. Ipinaalala naman ni Whitebeard kay Crocodile na ang bawat tao ay may puso at hindi maaaring maging malakas habang buhay, at kung may iligtas umano niya si Ace, malugod siyang magre-retiro. Pagkatapos ay tinipon ni Whitebeard ang kanyang mga pirata at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban. Pumasok si Whitebeard sa larangan ng digmaan kaya agad na kumilos ang mga pirata upang linisin ang daan para sa kapitan. Dahil doon ay nagpaputok ang mga marino na agad namang pinigilan ni Whitebeard at ibinalik para masira ang kanen. Sinusubukan ng mga marino na i-activate ang nakapalibot na mga pader, ngunit pinipigilan yun ng nabuong yelo. Nanatili si Squardo sa kanyang kinatatayuan, nalilito at umiiyak habang ang Deck Alvin Brothers at ang iba pang mga commander ay nagalit sa masamang taktika na ginamit. Lalong hindi matanggap ni Squard ang nagawa niya sa kanilang ama kaya habang umiiyak ay isinisigaw nito ang paghingi ng tawad. Lumapit si Marco at tinanong si Squard kung kaya ba nitong tabyusan ang sarili sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala, sa pagdaan ni Luffy ay sinundan ito ni na Jinbei at Ivankov na siyang nakapansin sa tila pagtatago ng mga marino. Nagalit naman si Sengoku sa pagkaantala ng pagsasara ng mga pader kaya napilitan si Vice Admiral John Giant na pigilan ang mga pirata. Dahil sa pagsalag ni Whitebeard sa armas ni John Giant ay nagdulot iyon ng malakas na lindol dahil sa pagkawala ng balanse ng hig-anti. Tumagilid ang sahig at maging ang dagat ay ganon din bagay na nagdulot ng kaguluhan sa lugar, ngunit mapapansing masaya pa si Doflamingo. Samantala, nang mahulog si Luffy sa bangin ay pinahaba nito ang kanyang mga braso at tinulungan siya ni Jinbei pataas. Maya-maya pa ay napansin ni Kobe at Helmepo ang pagkawasak ng plaza. Humanga si John Giant sa taglay na lakas ni Whitebeard pero nagpasya pa rin itong lumaban sa ngalan ng absolute justice ng mga marino. Ngunit madali itong natalo ng isang suntok lamang ni Whitebeard na siyang naging dahilan ng pagkawasak.
Malapit na sanang maabot ang entabladong pagbibitayan ngunit hinironggan ng tatlong admirals ang alon ng puwersa. Dumating si Jozo at inutusan ang kanyang mga kasamahan na umatake at gamitin ang pagkakataong ibinigay ni Whitebeard. Ipinag-utos naman ni Sengoku na ibigay ang lahat ng kapangyarihan sa mga pader, habang mapapansin na sinusubukan pa rin ni Luffy na maabot si Ace pero biglang lumitaw ang malalaking pader at nakulong ang lahat ng mga pirata. Sinubukan nilang sirain ang pader ngunit tila walang epekto. Gayunpaman, natuklasan nila na may bukas pa rin na daan dahil sa malaki at mabigat na katawan ni Ors Jr. Humanga ang mga pirata sa kung paano lumalaban pa rin si Ors. Ngunit naubos na ang pasensya ni Sengoku kaya iniutos nito kay Akainu na umatake, na siyang nagpasiklab ng magma sa kalangitan. Sandaling natahimik ang larangan ng labanan, ngunit nasira ang katahimikan na iyon sa pag-ulan ng magma mula sa kalangitan. Ang pag-atakeng iyon ni Akainu ang tumunaw sa yelong tinutungtungan ng mga pirata. Samantala, nagalit ang mga tao sa Sabaody dahil sa pagkaantala ng panonood nila sapagkat nais nilang malaman din ang katotohanan at ang susunod na mga nangyayari. Kasabay nito, napansin ng Worst Generation ang plano ng mga marino. Kumilos sina Trafalgar kasama ang kanyang grupo para umalis habang si Basil Hawkins naman ay nagbalasa ng kanyang tarot card at nakita ang kamatayan. Tuluyan ng lumubog sa tubig ang mga pirata at ang nagyayelong dagat ay napalitan ng kumukulong tubig dahil sa magma. Sinubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa yelo, ngunit binomba ng mga kanyon na pumapaligid sa mga pader ang lugar. Pilit lumaban ang mga pirata ngunit masyadong malakas ang puwersa ng mga marino hanggang sa kumilos na si Whitebeard pero dahil sa tibay ng pader ay wala rin yung nagawa. Patuloy sa paglalabas ng magma si Akainu na siyang sum-area sa mga barko ng mga pirata. Sinubukan nilang tupukan ang apoy sa Moby Dick sapagkat plano pa nilang magliyag doon kasama si Ace ngunit lalo lang iyong sinira ni Akainu. Naghihinagpis ang mga pirata sapagkat matagal yung barko ni Whitebeard. Nagtaka si Kobe kung ano ang nangyayari sa loob ng pader pero isa lang ang tiyak ni Helmepo, na nasalanta ang mga pirata bagay na ikinagulat ni Kobe. Pagkatapos ay ipinag-utos na ni Sengoku ang agarang pagpatay kay Ace na ikinagulat ng lahat, maliban kay Moria na tuwang-tuwa pa. Halos mawalan na ng pag-asa ang mga pirata, ngunit hindi pa rin sumuko si Luffy kaya nilaksan din ng mga ito ang loob nila at sumama sa pagsugod. Ngunit sumigaw si Ivankov upang magbigay babala kung gaano kadelikado ang gagawin ng mga ito. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga pirata na tila hindi alintana ang mga pagsabog. Halos hindi na makaya ni Ace na makitang binobomba ang mga kapwa niya pirata kaya napapapikit na lang ito sa kinatatayuan niya. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ng mga marino ay nagpapatuloy pa din si Luffy hanggang sa nang malapit na siya kay Ace ay pinasabugan siya ng mga ito gamit ang kanyang dahilan para mahulog siya sa dagat. Pagkatapos nyo na ipinag-utos ni Sengoku na magpatuloy na sa pagpapatupad, nang tila walang ano-ano ay nagkamalay si Ors Jr. bagay na ikinatuwa ng mga pirata. Matapos iyon ay ibinalik na ng mga tauhan kay Squard ang kanyang sandata at iniligtas naman ni Jinbei si Luffy. Hindi nagtagal ay binaril ng mga marino si Ors sa pag-asang mapabagsak muli ito habang nanghihina. Pumango naman si Luffy at humingi ng tulong kay Jinbei para mailigtas si Ace. Nagpa siya si Kizaru na siya na ang bahala kay Ors pero bago pa man ito atakihin si Ors ay ginamit ni Jinbei ang kanyang diskarte para itulak si Luffy patawid sa pader. Habang nasa harap ng tatlong admirals ay pinuri ng mga ito ang lakas at katatagan ni Luffy. Gayunpaman, tinanong ng mga admirals kung paano sila lalabanan ni Luffy. Sa pag-atake ni Luffy, inutusan ni Whitebeard sina Ors at Jozu na ihanda ang trump card sapagkat sila ay may niningil. Maya-maya pa ay inilunsad na ni Luffy ang stamp gatling na siyang bumasag sa malaking tipak ng yelo na tatama sa tatlong admiral. Walang epekto sa tatlo ang ginawang iyon ni Luffy habang gulat na gulat naman sina Kobe at Helmepo dahil mananagot umano si Luffy sa tatlong admirals. Habang nababalot sa hamog ng yelo ang tatlo ay sinubukang umabante ni Luffy, ngunit agad siyang nasundan ni Kizaru at sinipa siya. Pagkatapos ay ipinag-utos na ni Sengoku na patayin si Ace bagay na ikinagulat ng lahat. Agad na umakma ng pagpaslang ang dalawang kawal ngunit naantala iyon ng tamaan ng buhangin ni Crocodile ang mga iyon. Nagalit si Sengoku pero ginawa umano iyon ni Crocodile upang hindi makatikim ng tagumpay si Sengoku. Ngunit bigla naman siyang inatake ni Doflamingo dahilan para mapugot ang kanyang ulo sa isang iglap lamang. Hindi nagtagal ay bumalik muli sa normal si Crocodile at doon na naglaban ang dalawa. Inatake naman si Luffy ng mga sangkawan ng marino pero hindi ito nagpatalo at hinarap ang sinumang hamarang sa daan niya. Sunod na hamarang si Akainu kay Luffy ngunit pinigilan ito ni Aokiji sa pamamagitan ng pagsaksak ng yelo sa braso, at sinabing may utang siyang pabor sa lolo nitong si Garp, ngunit pinili umano ni Luffy ang landas ng kamatayan.
Susugod sana si Hancock para iligtas si Luffy pero naunahan na ito ni Marco sa pagpapatalsik kay Aokiji kaya pinasalamatan ito ni Luffy. Nakarating si Galdino sa kaloob-looban ng Marineford na takot dahil baka mahuli siya doon ng mga marino. Nakarating siya doon dahil nakatakas siya sa pag-atake ni Aokiji, at hindi lang yun sapagkat marami na rin siyang nalampasang nakakamatay na pangyayari. Sa labas, nagpa siya ang mga pirata na lumangoy sa kumukulong tubig patungo kay Ors upang makarating sila sa plaza na agad namang ipinaalam ng mga bantay na marino kay Sengoku. Dahil desperado na ang mga pirata ay iniutos ng mataas na ranggo ng mga marino na barilin ang mga iyon gamit ang kanyen. Pero nagsimulang mabahala ang mas mababang ranggo ng mga marino dahil sa kabila ng mga pag-atake nila ay patuloy pa rin sa pagsulong ang mga pirata. Hindi nagtagal ay lumitaw mula sa ilalim ng dagat ang isang barko na siyang nagpasakay sa mga pirata. Nagulat ang mga marino habang nainas naman si Sengoku kaya ipinag-utos nito na barilin ang barko, ngunit ito ay masyadong mabilis. Dahil hindi mapatamaan ang barko ay si Ors ang sunod na pinabaril ni Sengoku pero huli na ang lahat sapagkat nahila na ni Ors ang barko papasok sa plaza. Doon na muling nagsimulang umatake ang mga pirata habang pinuri naman ni Garp si Whitebeard para sa magaling na taktika. Ngunit bigla na namang inatake ng mga marino si Ors na siyang dahilan ng pagbagsak nito. Bago tuluyang mawala ng malay ay ipinagbili ng higanti na iligtas si Ace kahit na anong mangyari. Maya-maya pa ay umabante si Whitebeard sa plaza at nagpakawala ng napakalaking shockwave gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanyang mga pirata na iligtas si Ace at sirain ang mga marino. Dahil doon ay nagpa siya sina Sengoku at Garp na lumaban na rin sa mga ito. Samantala, habang iniiwasan ni Ivankov na mahulog sa tubig, biglang dumating si Jinbei at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa, pero agad na sinabi ni Ivankov na huwag itong maingay dahil sinusubukan niyang makinig kung ano ang nangyayari sa plaza. Nang bigla itong magpanik para kay Luffy at sinisi pa si Jinbei dahil sa hindi umano pagligtas kay Ace. Nagpapatuloy pa rin ang digmaan habang pinasasalamatan ni Marco si Ors dahil sa tulong nito. Inutusan ni Whitebeard ang kanyang mga tauhan na linisin ang daan habang inihahanda niya ang isang malakas na shockwave. Dahil doon ay naghanda si Aokiji upang balutin si Whitebeard ng yelo, ngunit wala yung naging epekto hanggang sa masaksak siya ni Whitebeard. Sinubukan pang lumaban ni Aokiji sa pamamagitan ng pagbalot ng yelo sa sandata ni Whitebeard pero pinigilan siya ni Jozu sa pamamagitan ng pagdurog kay Aokiji. Sinabi ni Jozu na siya na ang bahala kay Aokiji kaya nagpatuloy na si Whitebeard, gayon din sina Luffy at iba pang mga pirata. Habang pinapanood naman ni Kobe at Helmepo ang digmaan ay hindi matanggap ni Kobe na kahit nangako siya noon kay Luffy na magiging malakas ay hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kayang makipaglaban. Biglang inatake ni Momonga si Luffy gamit ang Rokushiki pero kahit hinang-hina na ay hindi pa rin ito sumusuko. Hanggang sa atakihin muli si Luffy ng isa pang Vice Admiral sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga sinag ni Kizaru na labis na ikinagalit ni Garp, kaya naman mabilis na ipinaalala ni Sengoku kay Garp ang posisyon nito bilang marino. Pinuri ni Kizaru ang katatagan ni Luffy, ngunit sinabing kung hindi ito malakas ay hindi nito mailigtas ang sino man. Halos mawalan na ng malay si Luffy dahil sa tindi ng mga natamo niya hanggang sa sipain pa siya ni Kizaru at tumalsik siya sa kamay ni Whitebeard. Nang akmang aatake muli si Kizaru ay hinironggan ng mga pirata si Whitebeard bilang proteksyon. Hindi nagtagal ay dumating sina Jinbei at Ivankov habang si Luffy ay nagpupumilit na patuloy na lumaban kaya inihagis siya ni Whitebeard sa manggagamot. Ngunit nagwala lang si Luffy sa kagustuhang mailigtas ang nag-iisa niyang kuya kaya hindi pa man nakakalayo ay nawala na ito ng malay. Sinabi ni Whitebeard na gusto niya ang mga taong tulad ni Luffy at saka naghanda ng pag-atake, na pinigilan naman ni Akainu. Doon nagsimula ang dalawa sa isang labanan ng napakalaking sheer power habang nagharap din ang Shichibukai at ang mga pirata ni Whitebeard. Kumilos din si Hancock na nais makarating kung nasaan man si Luffy kaya inatake nito ng slave arrow mapamarino man o mga pirata. Inihanda naman ni Marco ang kanyang sarili at lumipad patungo kay Ace upang iligtas ito, ngunit ipinag-utos ni Sengoku sa mga marino na barilin siya pero hindi ang mga ito nagtagumpay. Nang malapit nang maabot ni Marco ang entabladong pagbibitayan matapos ng mahabang pakikibaka, tumalon si Garp sa hangin at brutal na sinuntok si Marco bagay na ikinagulat ng iba. Pagkatapos ay naupo si Garp at sinabing kung sino man ang gustong makalampas ay dapat muna siyang patayin. Nagsimulang magpanik ang mga pirata dahil nagpa siya ng makipaglaban si Garp na itinuturing na isang alamat na marino. Gayunpaman sinabi ni Whitebeard na si Garp ay isa lang namang matandang marino. Ngunit pinutol ni Akainu ang usapan at umatake gamit ang kanyang Inugami Guren na pinalihis si Whitebeard at nagdulot ng malakas na pagsabog.
Pagkatapos nyo ay ipinag-utos ni Sengoku na kumuha ng panibagong kawal, habang nakalusot na ang mga pirata papasok sa plaza. Agad na kumilos ang mga pasifista upang pigilan ang mga pirata hanggang sa mawazak na ang mga ito ng mga pirata. Habang binabantayan naman ni Ivankov si Luffy ay sinabi ng manggagamot na malubha ang kalagayan ni Luffy kaya kailangan umano yung madala sa mas eksperto. Napayuko na lang si Ace habang patuloy na nagaganap ang gyera. Doon nito naalala kung paano siya nakipaglaban sa mga taong may masasamang sinasabi tungkol sa ama niyang si Roger. Marami ang may galit sa kanyang ama kaya kalaunan ay napatanong si Ace kay Garp kung karapat-dapat ba na ipinanganak pa siya. Natigilan si Garp at sinabing habang nabubuhay si Ace ay malalaman nito ang kasagutan. Sa kasalukuyan ay muling humingi ng pabor ang nanghihinang si Luffy kay Ivankov. Hindi sinabi sa video kung ano iyon pero matapang na sumulong ang mga ito para iligtas si Ace. Nagsalita si Ace at sinabing matapos niyang makita kung paano itinaya ng kanyang mga mahal sa buhay ang lahat para sa kanya, napakasaya niya at ipinahayag ang kanyang pagnanais na mabuhay, bagay na ikinalungkot ni Garp. Samantala, sina Buggy at ang kanyang mga tagasunod na nakulong kanina sa yelo ay sa wakas ay nakalaya na. Kaya naman humanda ang mga ito para makapaghiganti pero ang totoo ay hindi alam ni Buggy kung ano ang kanilang gagawin. Patuloy pa din ang pakikipaglaban ni Whitebeard kay Akaino, ngunit nagsimula itong manghina na dala na rin ng katandaan. Nag-alala si Marco para sa kanilang ama kaya tutulungan sana niya si Whitebeard ngunit bigla siyang inatake ni Kizaru gamit ang dalawang liwanag na tumagos sa katawan niya. Tutulungan sana siya ni Jozu pero pinigilan ito ni Aokiji, at pagkatapos ay inilapat naman ni Akaino ang isang naga-apoy na kamao sa dibdib ni Whitebeard. Lalabas at makikipaglaban na sana si Kobe pero pinigilan ito ni Helmepo at sinabing hindi na kailangang lumaban dahil malamang ay panalo na ang mga marino sa labanang iyon. Natigilan na lang si Kobe at naalala ang pangako niya noon kay Luffy kaya naghinagpis na lang ito sa sarili niyang kahinaan. Sa kalagitnaan ng labanan, hiniling ni Luffy kay Ivankov na bigyan siya ng mas maraming tension hormones, ngunit para kay Ivankov ay masyado iyong mapanganib at maaaring ikamatay ni Luffy. Gayunpaman pilit pa ring nakiusap si Luffy at sinabing wala siyang pakialam kahit mamatay pa siya basta mailigtas lang niya si Ace. Habang inihahanda ng mga bagong kawal ang kanilang sarili, nagpa siya si Ivankov na magturok na ng mga hormone kay Luffy na siyang nagpapanumbalik ng lakas nito, habang lumakas naman ang loob ni Kobe na umabante. Kasabay ng pagbalik ng lakas ni Luffy ay ang pagdating naman ng mga bagong kawal. Pinaalalahanan naman ni Ivankov si Luffy na oras na bumagsak muli ito ay hindi na ito makakabalik pa sapagkat hindi naman napagaling ng energy hormone ang pinsalang natamo ng katawan ni Luffy. Gayunpaman, sinabi ni Luffy na hindi na siya babagsak pang muli. Maya-maya pa ay inihanda na ng dalawang kawal ang kanilang mga sarili para patayin si Ace. Dahil doon ay agad na tumakbo si Luffy kaya sinubukan ni Ivankov na pakalmahan si Luffy, ngunit wala siyang nagawa kaya nagpa siya siyang protektahan na lang ito. Pinagtulungan ng maraming marino si Luffy kaya pinatalsik ni Ivankov ang mga iyon gamit ang Deathwing. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw si Kobe na inaalala ang panahon na nakilala niya si Luffy sa unang pagkakataon at nagpa siya ito na labanan si Luffy para sa katuparan ng kanyang panaginip noon. Habang papalapit si Luffy ay buo na ang loob ni Kobe na makipaglaban pero madali siyang natalo sa isang suntok lang ni Luffy, kaya naman naisip na naman niya ang kawalan niya ng kapangyarihan habang siya ay nawala ng malay. Pagkatapos ay nagpatuloy na muli si Luffy ngunit napatigil silang dalawa ni Ivankov nang atakihin sila ng mga pasifista. Nakaakma na sa pag-atake ang dalawa ngunit naantala iyon dahil humarang ang kaalyado nilang si Hancock. Binigyan nito ng pagkakataong makalayo sina Luffy at mag-isa niyang hinarap ang mga pasifista. Nakaramdam ng panghihina si Whitebeard matapos ang pag-atake ni Akaino kaya to the rescue sana si Marco kung hindi lang ito muling inatake ni Kizaru. Kasabay niyon si Jozo ay nabalot ng yelo ni Aokiji kaya napansin ng mga pirata na unti-unti nang natatalo ang mga commander nila. Doon na ipinag-utos ni Sengoku na salakayin ng maraming marino si Whitebeard kaya walang awang binaril at sinaksak ng mga ito ang kapitan. Nagmamadaling tumakbo ang mga pirata para tulungan si Whitebeard ngunit inutusan nito ang mga iyon na lumayo at sinabing hindi siya basta matatalo ng mga iyon ng ganon kadali. Sa sandaling iyon ay pinalabas na ni Whitebeard ang kanyang lakas at mabilis na pinalipad ang lahat ng mga marino na nasa paligid niya. Dahil doon ay muling inutusan ni Sengoku na atakehin si Whitebeard habang ito ay sugatan. Gayunpaman, natawa pa si Whitebeard at sinabing hindi siya mamamatay sa maliit na sugat lamang. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Whitebeard ay pinalibutan na siya ng mga marino na nakahandang umatake kaya naman pinigilan ni Jinbei ang mga iyon.
Habang nakatingin si Squard ay sinabi ng mga tauhan nito na tumulong din sila, ngunit sa halip ay naglakad ito palayo at sinabing huwag siyang sundan ng mga tauhan niya sapagkat mag-isa niyang pagbabayaran ang nagawa niya. Ipinag-utos na ni Sengoku ang pagpatay kay Ace kaya itinaas na ng mga kawal ang espada nila. Ngunit dahil sa pagsigaw ni Luffy ay nagsipagtumbahan ang mga marino, at pagkatapos ay patuloy na umabante si Luffy patungo sa entablado ng pagbibitayan. Laking gulat ng lahat nang gamitin ni Luffy ang kapangyarihang Haki na siyang nagpawala sa malay ng iba kasama na ang mga kawal. Pagkatapos ay tinanong ni Ivankov si Luffy kung paano nito nakuha ang kapangyarihang iyon pero maging si Luffy ay hindi alam kung paano. Sinabi ni Fosa na tulad ni na Whitebeard at Shanks, namana rin ni Luffy ang kapangyarihan ng mananakop na si Haki. Samantala, pinayuhan ni Admiral Doberman na umatras na ang mga mahihina sapagkat hindi umano ordinaryo si Luffy. Dagdag pa nito na hindi na nakakagulat ang ganong kapangyarihang Haki sapagkat anak naman ito ng revolusyonaryong si Dragon. Walang kamalay-malay si Luffy sa kapangyarihang taglay niya kaya hindi niya masagot si Ivankov kung kailan niya yun natutunan. Sa makatuwid ay hindi pa handa si Luffy na gamitin ang kapangyarihang iyon. Umakma na muli ng pag-atake ang mga marino pero agad ang mga itong pinigilan ni Whitebeard at ng iba pang mga pirata. Dahil sa kalagayan ng kapitan at ng iba pang mga piratang sugatan ay nag-alala si Ace sa mga ito. Gayunpaman, ipinag-utos pa rin ni Whitebeard na suportahan si Luffy. Agad na kumilos ang mga kapitan ng New World upang harapin ang mga admiral habang ang ibang mga pirata ay ginwardiyahan ang daan ni Luffy patungo sa entablado ng pagbibitayan. Habang si Whitebeard ay pinagtutulungan ng mga marino ay sinambit nito sa sarili ang tiwala kay Luffy na mapigilan ang pagbitay kay Ace, at ang mapatunayan na may sanib nga ito ng kapangyarihan ng Haki. Habang tumatakbo ay ilang beses na sinubukan ni Mihawk na atakihin si Luffy, ngunit hinarang iyon ni Dust Bones at Crocodile upang walang maging hadlang sa pag-abante nito. Nang lumitaw naman ang tatlong pacifista ay hinarang naman ni Hancock ang mga iyon, bagay na ipinagtaka ni Sentomaru kung kakampi ba si Hancock o hindi. Sa labas ng mataas na pader ay naiinis na sumilip si Buggy sa kaganapan sa loob at naiinis ito kay Luffy sapagkat ang atensyon ng lahat ay nakatuon lang doon. Dahil doon ay nag-isip si Buggy ng paraan para magpabida gamit ang Denden Mushi, ngunit nang mabalot yun sa yelo ay nag-iba na ang itsura nito. Sinubukan nila yung pabalikan sa normal pero sa halip ay lalo lang iyong natakot, bagay na lalong ikinagalit ni Buggy. Habang patuloy na sinusugod ng mga marino si Whitebeard ay mapapansin na ang panghihina nito kaya naman to the rescue si Jinbei para tulungan ang kapitan. Ang buong akala ni Whitebeard ay tinutulungan ni Jinbei si Luffy pero si Ivankov na ang kasama niyon sa unti-unting paglapit sa kinaroroonan ni Ace. Nang malapit na sila ay huminto si Ivankov at pagkatapos ay lumitaw si Inazuma na nagtatago sa buhok nito. Ginamit ni Inazuma ang kanyang kapangyarihan ng Devil Fruit upang lumikha ng daan papunta sa entablado ng pagbibitayan. Sinubukang sirain ng mga marino ang tulay pero agad yung pinigilan ng mga commander. Tumakbo si Luffy pataas ngunit nang malapit na siya sa entablado ay tumalon si Garp sa kanyang harapan at sinabing kung nais ni Luffy na iligtas si Ace ay kailangan muna siyang patayin nito. Sinabi ni Luffy sa kanilang lolo na palampasin siya ngunit nagmatigas ito sapagkat hindi umano nakinig sa kanya ang dalawa. Samantala, iniiyakan naman ni Helm Eppo si Kobe sa pag-aakalang wala na ito matapos suntukin ni Luffy pero laking tuwa naman ng magkamalay na ang kaibigan. Umakma ang mga marino na babarilan si Luffy ngunit humarang si Hancock at pinigilan ang mga ito gamit ang Slave Arrow. Bago pa tuluyang bumigay ang tulay dahil sa pag-atake ng mga marino ay isinigaw ng mga pirata na kailangan ng makalampas ni Luffy, pero giit ni Garp na kailangan muna siyang mapatay ni Luffy bago iyon makalampas. Habang unti-unting lumalapit si Luffy ay bahagya niyang naalala ang nakaraan kung saan nagsasanay siya sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga unggoy. Tinanong niya ang lolo niyang si Garp kung bakit niya yun kailangang gawin, gayong nagugutom lang naman siya. Sinabi ni Garp na iyon ay para maging malakas siyang sundalo ng marino, ngunit masungit na sigaw ni Luffy na gusto niyang maging pirata kaya tinamaan siya sa lolo niya. Sa kasalukuyan, habang patuloy na tumatakbo ay naalala naman ni Luffy noong nakikipaglaban siya sa isang gorilla pero pumalpak siya dahil sumabit sa puno ang kamay niya. Tinulungan siyang bumaba ni Garp at inayos ang kanyang straw hat. Doon niya sinabi na hindi lang siya magiging pirata kundi magiging hari pa siya ng mga pirata, bagay na ikinagalit ng lolo niya at sinabing hindi ito papayag kahit na anong mangyari sa Baysipa. Pinuhat nito si Luffy sa kanyang likod hanggang sa nakatulog at ikinwento sa bata ang tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga kagustuhan. Naputol ang pag-iisip ni Luffy sa alaalang iyon nang sumigaw si Garp at sinabing ngayon ay kaaway na ang turing niya kay Luffy. Ngunit habang aatake si Garp ay naaalala nito ang mga panahong bata pa ang magkapatid hanggang sa suntukin na siya ni Luffy na siyang dahilan ng pagkahulog niya sa tulay.
Ang lahat ay nagulat ngunit nagpatuloy pa rin si Luffy sa pagtakbo lalo at unti-unti nang gumuguho ang tulay. Bago pa tuluyang mangyari iyon ay nakatalon na si Luffy papunta sa entablado sa pamamagitan ng pagtalon sa mga pitek ng bato. Nang susubukan na ni Luffy na tanggalin ang posa sa kanyang kapatid na si Ace ay biglang hinati ni Admiral Kizaru ang susi. Bigla namang nag-transform si Sengoku sa pagiging isang higanteng Buddha at saka inatake si Luffy. Nagulat si Luffy nang makitang naroon din pala si Galdino kaya humingi siya rito ng tulong upang maprotektahan si Ace. Dahil sa pag-atake ni Sengoku ay nasira ang entablado at nahulog ang tatlo. Habang nasa ere ang mga ito ay sinabi ni Galdino na gagayahin niya ang susi ng Posas. Maya-maya pa ay nagawa ng gayahin ni Galdino ang susi pero kasabay niyon ay ang pag-atake ng mga marino gamit ang mga kanya na siyang naging sanhi ng malakas na pagsabog. Gayunpaman, nagawang makalaya ni Ace kaya agad nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan na siyang nagligtas sa kanila. Gulat na gulat at natuwa ang mga pirata nang makitang buhay ang tatlo. Ipinagbunyi ng mga pirata ang kanilang tagumpay habang natakot at nagalit naman ang mga marino sa paglaya ni Ace. Samantala, natutuwa naman si Hancock sapagkat napagtagumpayan ni Luffy ang nais nito na mailigtas ang kapatid at umaasang magkakaroon sila ng masayang ending dahil sa pagpapantasya na ikakasal sila. Nagulat naman si Helm Epo nang aminin ni Koby na magaling talaga si Luffy. Umakma na muli ng pag-atake ang mga marino kaya iminungkahi ni Ace na maghiwalay sila ni Luffy. Gamit ang Enkei Hibashire ni Ace ay nabalot ng apoy ang mga marino. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatinag ang ibang mga marino na agad na nagpaputok sa dalawa ngunit walang naging epekto sa kanila. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa maalala ng magkapatid ang panahong mga bata pa sila. Inamin ni Luffy na umaasa siyang maging mas malakas kaysa sa kanyang kapatid, ngunit bigla silang hineronggen ni Aokiji. Sinabi ng Admiral na hindi na muling sisikatan ng araw ang magkapatid kaya dahil doon ay humanda si Ace para makipaglaban. Samantala, gusto ni Buggy na ipaayos na ang Denden Mushi sa lalong madaling panahon para maipakita niyang muli na gusto niyang mapagod si Luffy at paslangin si Whitebeard, at kapag nangyari na iyon, plano ni Buggy na maging isa sa 4 na Emperor. Habang patuloy ang pagtugis ng mga marino kina Luffy at Ace, biglang dumating ang isang barko. Lulan yun ang grupo ni Squardo na nagsabi kina Whitebeard na tumakas na at siya na ang baalang makipaglaban. Ngunit, sa halip ay inisip ng mga pirata na mamamatay si Squardo sa gagawing iyon. Gayunman, hindi na nito alintana ang panganib dahil sa nagawa niya kay Whitebeard kaya hindi umano ito matatahimik kung hindi niya yun gagawin. Humingi rin ng tawad si Squardo sa mga kasama niya nang dahil sa kanya ay nadamay pa ang mga iyon pero giit ng mga iyon na desisyon din naman nila na sumama sa kapitan nila. Dahil doon ay sumulong na ang partido ni Squardo na handa nang sumabak sa pakikipaglaban, ngunit pinahinto ni Whitebeard ang barko gamit lamang ang isang kamay. Tinanong nito kung alam ba ng mga iyon kung gaano kalupit para sa isang ama na ilibing ang kanyang sariling mga anak at sinabi na hindi pa naman siya mamamatay dahil lamang sa pagsaksak nito. Pagkatapos ay humarap si Whitebeard sa mga pirata at sinabing ibibigay niya na ang kanyang huling utos bilang kapitan. Nagprotesta ang mga pirata nang marinig ang salitang huli dahil gusto nilang bumalik sa New World nang magkakasama pa rin sila. Habang nagpapaputok ng Crossfire Cross si Ace, patuloy na sinasabi ni Whitebeard na kahit na magkakapamilya ay kailangan ding maghiwa-hiwalay ng landas at ang tanging hiling niya ay makabalik ang kanyang mga anak sa New World at ipagpatuloy ang kanilang pamana. Sa pagtatapos ng kanyang panahon, sinabi ni Whitebeard na walang barko ang makapagdadala sa kanya sa bagong kapanahunan. Sumuntok ito ng malakas na nagdulot ng lindol at nagsimulang masira ang Marineford. Hiniling ni Whitebeard sa mga pirata na lumikas at gumawa ng kanilang sariling landas habang sinasariwa nito ang panahong pinamunuan niya ang mga pirata. Para kay Whitebeard ay nagkaroon din naman siya ng mahabang paglalakbay kasama ang mga iyon. Kaya naman, nakangiting sumigaw si Whitebeard na tatapusin niya ang laban para sa lahat. Nagsimulang gumuho ang Marineford, ngunit sa pagbaba ng isla, ang ilan sa mga tauhan ni Whitebeard ay ayaw iwan ang kanilang kapitan. Dahil doon ay nagalit si Whitebeard at sinabing hindi ang mga iyon sumusunod sa kanyang utos. Kaya naman, napilitang umatras ang mga pirata kahit labag sa kanilang kalooban na iwan ang kapitan. Sa pag-alis ng mga tauhan ng pirata, tinawag ni Luffy si Ace na nanatiling nakatayo pa din habang natigilan naman si Marco sa sitwasyon ni Whitebeard. Habang patuloy na hinahampas ni Whitebeard ang Marineford, napagtanto ni Sengoku na nais nitong palubugin sa dagat ang buong isla at dalhin ang bawat marino kasama siya. Sa Sabao de Archipelago, nababahala ang mga tao sa kalagayan ni Whitebeard sa pag-aakalang nagtaksil nga iyon sa kanyang mga kaalyado. Naiinis naman si Buggy sapagkat hindi pa rin gumagana ang Denden Mushi gayong nais niya nang mapabagsak si Whitebeard at maipahayag ang kanyang tagumpay.
Dahil doon ay tinakot nila ang kuhol na susunugin kapag hindi pa rin lumabas sa loob ng shell pero naniniwala si Boggy na gusto lang nitong gawin ang trabaho nito. Maya-maya pa ay biglang lumabas ang kuhol na umiiyak. Inisip nila na baka naramdaman yon ang kabaitan ni Boggy kaya iminumungkahi ng mga ito na ipahayag ni Boggy ang kanyang layunin na sakupin ang mundo. Pero tulad noon ay pakitang tao lang pala ang katapangan ni Boggy at sinabi sa sariling dapat ay nanatili na lang sa loob ng shell ang kuhol. Gayunman ay sinimulan pa rin ni Boggy ang kanyang talumpati. Sa sandaling iyon, nagbukas muli ang monitor ng mga taga-subaybay ng Sabaudi pero ang pagbati ni Boggy ang bumungad sa mga tao bagay na ikinadismaya ng mga ito. Samantala, sa pagtakbo ng mga pirata pabalik sa kanilang mga barko, patuloy na pinipigilan ni Whitebeard ang mga marino. Tinawag ni Ivankov si Luffy para umalis pero si Ace ay nanatili pa ring nakatayo lang doon, hanggang sa maya-maya pa ay nagpasabog ito ng apoy sa mga marino. Pagkatapos ay lumuhad si Ace at doon nagtanong si Whitebeard ng huling bagay sa kanya kung masaya ba siyang naging ama niya si Whitebeard. Naalala ni Ace ang mga panahong iyon at umiiyak na sinabi na masaya siya na si Whitebeard ang kanyang ama bagay na nakapagpangiti dito. Habang papalapit na sa barko ang mga pirata, sinabihan ni Jinbei sina Ace at Luffy na manatili sa harapan niya dahil ang mga ito ang gustong puntiryahin ng mga marino. Matapos nakawin ng mga pirata ang isang barko ng Navy, sinabi ni Akaino na walang saysay ang pagtakas ng mga iyon sapagkat hindi yun ganoon kasimple, at saka nagpaputok ng fire fist sa ilang pirata. Tinawag pa nitong duwag ang mga pirata dahil tumakbo na lang ang mga iyon matapos mailigtas si Ace, ngunit sinabi ni Kingdo na sinusubukan lang sila ni Akaino para pamatol sila. Ngunit sunod na ininsulto ng Admiral si Whitebeard kaya huminto si Ace na handang makipaglaban. Doon ikinwento ni Akaino kung paano sinakop ng totoong ama ni Ace na si Goldie Roger ang Grand Line at sinimulan ang Great Pirate Era sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili. Dahil sa mga sinabi ng Admiral ay umabante si Ace na nababalot ng apoy habang patuloy pa rin ang mga sinasabi ni Akaino. Galit na sinabi ni Ace ang tungkol sa kabutihan sa kanila ni Whitebeard bilang ama hanggang sa maglaban na ang dalawa. Ngunit mabilis na napatalsik ng Admiral si Ace kaya sinubukan ni Luffy na makialam pero bigla itong napaluhod at tumalsik ang Vivrecord. Nang makita yun ni Akaino ay nagkaroon ng pagkakataon na wakasan ang mga bloodline ni na Goldie Roger at Monkey D. Dragon. Tumalon ito papunta kay Luffy at sinubukang abutin ang Vivrecord ni Ace. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak sa lupa ang mga butil ni Ace habang pinoprotektahan nito si Luffy mula sa kamao ng Admiral. Habang nasusunog ang Vivrecord ni Ace ay natigilan na lang si Luffy dahil sa takot. Nang alisin ni Akaino ang kanyang kamao ay umubo si Ace ng dugo. Laking gulat naman ng mga pirata sa ginawa ni Akaino kay Ace at ganon din sina Kizaru, Aokiji at Garp lalo't higit si Whitebeard. Dahil doon ay sumugod ang mga pirata habang ang iba ay pilit inaalis ang Posos ni Marco hanggang sa maisip ng mga ito na humingi ng tulong kay Galdino. Pinasabugan ng mga pirata si Akaino habang ang mga tao sa Sabaudi ay gulat na gulat sa kanilang nakikita. Gayunpaman, buhay pa rin si Akaino at habang naglalakad ay unti-unting bumalik ang nawala nitong braso. Lumapit ito sa magkapatid at muling umakma ng pagsuntok gamit ang Fire Fist. Sinubukang makiusap ni Luffy para sa buhay ng kanyang kapatid habang sinubukan naman ni Whitebeard na iligtas ang mga ito, ngunit inatake ni Kizaru ang braso ng kapitan. Nang malapit nang tumama ang kamao ni Akaino ay hinaranggan iyon ni Jinbei na handang isakripisyo ang sarili para sa dalawa. Pagkatapos ay nakita ni Marco na ligtas si Galdino kaya hiniling nito na alisin ang Posos sa kanya. Tatapusin na sana ni Garp si Akaino pero napigilan ito ni Sengoku kaya sinabi ng matanda na pigilan nga siya dahil mapapatay niya talaga iyon anumang oras. Dumating sina Vista at Marco upang tulungan si Jinbei, ngunit masaya na si Akaino na nanalo na ang mga marino dahil sa wakas ay namamatay na si Ace. Niyakap ni Luffy ang kanyang kapatid na sinusubukang takpan ang sugat at umaasang makakahingi ng tulong. Ngunit pinasalamatan na ni Ace si Luffy para sa pagsisikap na mailigtas siya, ngunit tanggap na niya na hanggang doon na lang siya. Sumigaw si Luffy para humingi ng tulong medikal at isang doktor ang lumapit sa kanilang tabi. Gayunpaman, masyadong malaki ang sugat kaya natigilan na lang ang doktor at humingi ng paumanhin. Dahil doon ay tinawag na lang ni Luffy si Ivankov para humingi ng bagay na ginamit nito sa kanya pero wala ng pag-asa. Nalungkot ang batang pirata at ipinaalala kay Ace ang pangako nito noong mga bata pa sila na paprotektahan siya at hindi mamamatay kahit anong mangyari. Habang lumalaban ang mga marino sa mas maraming pirata, naniniwala si Luffy na hindi pa tapos ang laban at sinubukan niyang sabihin kay Ace na alalahanin ang kanyang mga pangako. Ngunit sa halip ay ang katanungan na kung karapat-dapat ba siyang mabuhay ang pumasok sa isip ni Ace. Maraming taon na ang nakalilipas, ilang tao ang nang insulto sa batang si Ace at naisipan pang patayin ito.
Habang nagmumuni-muni pinagalitan si Ace ng matandang babae na nagngangalang Doden dahil sa tangkang pananakit sa mga tao. Pero para kay Ace kung hindi dahil kay Sabo ay wala siyang gana mabuhay. Pagkatapos ay ipinagbilin din nito kay Luffy na ikamusta na lang siya kay Doden na siyang matyagang nag-alaga sa kanya noon. Sa kabila ng pakiusap ni Luffy na manatili pa si Ace ay sinabi na lang nito na ang tanging nais niya na lang ay ang makita si Luffy na unti-unting natutupad ang pangarap. Sa isang baliktanaw, ipinakita na sinabi ni Ace kung paano nila dapat ay enjoy ang buhay ng walang pagsisisi. Para kay Ace, nabuhay siya ng walang panghihinayang at naniniwalang karapat dapat siyang mabuhay. Habang humihina ang boses, sinabi ni Ace kay Luffy na iparating sa lahat ang mensaheng salamat sa pag-aalaga sa isang tulad niya, kahit na may masamang dugo na nananalaytay sa pagkatao niya. Pagkatapos yun ay umiiyak na nagpasalamat si Ace hanggang sa bumagsak na ito at tuluyang nawala ng buhay. Kasabay ng pagkasunog ng Viv Record ang pagkamatay ni Ace na may ngiti sa labi, bagay na nagpaiyak ng husto kay Luffy. Naalala ni Luffy noong nagalit sa kanya si Ace dahil sa pag-iyak ng inakala niyang patay na ito, pagkatapos ay nangako ito na hindi siya mamamatay at hindi pababayaan ang mahina niyang kapatid. Kasabay niyon ang alaala naman ni Garp noong iwan ni Roger sa kanya ang sanggol pa na si Ace. Sa kasalukuyan, nanatili si Luffy sa kanyang pwesto, habang gulat na gulat ang Whitebeard Pirates pati na ang buong Sabaody sa pagkamatay ni Ace. Ang mga pirata ay labis na naghinagpis at sabay-sabay na isinigaw ang pangalan ni Ace. Si Luffy ay nanatiling tahimik at hindi tumutugon habang tinatawag siya ni Ivankov nang biglang samantalahin ni Akaino ang pagkakataon na muling subukang patayin si Luffy. Ngunit hinarang yun ni Marco at sinabi kay Jinbei na ilayo si Luffy. Pero dahil sa layunin ni Akaino na mapatay si Luffy ay agad nitong pinawid si Marco at ang iba pang mga pirata. Gayunpaman, bago pa maabutan ni Akaino si Luffy ay lumitaw si Whitebeard sa likuran niya at sinuntok siya ng napakalakas. Kumanti si Akaino na siyang naging sanhi ng pagkasunog ng bahagi ng biguti ni Whitebeard. Ngunit, sa patuloy na pagpapatuloy ng laban ng dalawa ay inatake ni Akaino ng suntok si Whitebeard na tumagos sa katawan ng kapitan, bagay na labis na ikinagulat ng mga pirata. Napaluhod si Whitebeard habang naaalala si Ace nang bigla nitong hawakan at ayangat si Akaino, at saka inihagis pataas at inatake ng suntok na siyang nagdulot ng lindol na nagwasak sa base ng Navy Headquarters, at nahati ang plaza sa kalahati. Dahil doon ay nahulog ang ilang mga marino sa dagat at nahiwalay ang mga pirata sa mga marino, ngunit nagsumigaw ang mga ito sapagkat si Whitebeard ay nasa kabilang panig. Nagsalita ang nagtataka na si Sengoku dahil may natitira pa ring kapangyarihan si Whitebeard, pero sinabi ni Whitebeard na hindi pa siya tapos. Nang magsimula si Whitebeard na gamitin ang kapangyarihan laban sa mga marino, umiiyak na sinabi ni Marco na sumakay na ang lahat sa barko. Bumaril ang mga marino sa nagtatakbuhang mga pirata habang nanatili naman si Marco sa kinatatayuan niya na nakatingin kay Whitebeard. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ng mga marino ang isang napakalaking anino sa likod ng nasirang gusali ng Navy Headquarters. Hindi ito nag-iisa dahil marami pa itong kasamahan sa itaas ng gusali. Nang makita iyon ay nagtaka si Sengoku kung paano ang mga yun nakarating doon. Grupo yun ni Blackbeard na ngayon ay kasama ang ilang bagong tauhan na na-recruit mula sa level 6 ng Impel Down. Tumawa si Blackbeard habang nakatingin kay Whitebeard at sinabing natutuwa siya dahil nagkita silang muli ni Whitebeard bago ang kamatayan nito. Samantala, kinwestiyon ni Sengoku si Shiryu kung ano ang nangyari kay Magellan at sa Impel Down, at kung paanong kasama na ito ni Blackbeard. Simple lang ang sagot ni Shiryu, nakaalyansa na siya ngayon ng mga taong iyon. Inamin din ni Luffy na siya ang may dahilan kung paano sila nakapasok doon. Nagsalitaan sina Sengoku at Blackbeard sa isa't isa, at doon sinabi ni Blackbeard kung paano niya ginamit ang titulo ng Shichibukai para makuha ang gusto niya, ang mapalaya ang mga tauhan niya. Biglang umatake si Whitebeard bilang ganti sa pagpatay ni Blackbeard kay Thatch, at para ipaghiganti ang pagkamatay ni Ace. Dahil hindi magpapatalo si Blackbeard, agad nitong ginamit ang kapangyarihan ng Devil Fruit na ninakaw nito noong patayin si Thatch. Nagsimulang maglaban ang dalawa hanggang sa matamaan si Whitebeard ng isang kritikal na suntok. Gayunman, lumaban pa rin ito kay Blackbeard at sinubukang durugan ang lalamunan yun sa pamamagitan ng pagsakal at ng malakas na pagsuntok. Natuwa ang mga Whitebeard Pirates sa pag-aakalang tapos na si Blackbeard, ngunit nakaligtas pala ito. Lumapit si Whitebeard sa takot na si Blackbeard, pero nang atakihin niya muli ito ay inunahan na siya ng mga tripulante ni Blackbeard sa duwag na paraan, sa pamamagitan ng paggamit ng mga baril at blade. Kitang-kita ng mga Whitebeard Pirate kung paano pinagtulungan ang kanilang kapitan, at sa mga huling sandali nito, naalala ni Whitebeard ang huling pagkikita nila ni Roger. Doon niya nalaman ang kasaysayan sa likod ng gitnang pangalan nitong letrang D.
Sa kasalukuyan, habang nanghihina si Whitebeard ay binanggit nito kung paano naghihintay si Roger sa isang tao na may inisyal na D, ngunit sinabi kay Blackbeard na hindi siya ang hinihintay ni Goldie Roger. Dagdag pa nito na may iba pang magmamana sa hinaharap ni Ace at kahit may sumubok na sirain iyon, ang mga apoy na iyon ay hindi kailanman mamamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Whitebeard kay Sengoku at sa world government na ang mga ito ay natatakot sa isang dambuhalang digmaan na lalaamon sa buong mundo sa loob ng isang araw. Inamin ni Whitebeard na wala siyang pakialam sa kahihinatnan ng mundo, ngunit kung may makahanap sa kayamanan ni Roger ay mababaligtad umano ang mundo. Alam ni Whitebeard na may makakahanap nyon, at darating umano ang araw na iyon, sabay sigaw na totoo ang One Piece. Samantala, sa pamamagitan ng Denden Mushi ay nalalaman ng mga taga Sabaody ang mga nangyayari. Umiyak ang mga pirata ni Whitebeard habang nagpapasalamat naman ito sa kanyang mga anak. Sa tagal ng kanyang paglalakbay ay masaya siya na nakasama ang mga ito at naging pamilya sila. Sa pagpapaulam ni Whitebeard ay walang tigil na nagdalamhati ang kanyang mga anak, habang hindi naman makapaniwala sina Blackbeard na si Edward Newgate ay namatay ng nakatayo. Kahit sa kamatayan ay tumangging magpatinag ang katawan ni Whitebeard na nagtamo ng 267 sugat sa pamamagitan ng mga espada, 152 na sugat ng baril, at 46 na beses ding tinamaan ng bala ng kanyen. Gayunpaman, wala kahit isa sa mga sugat na iyon o kahit sa buong buhay niya ng pagiging pirata ang may tanda ng pagtakbo o pagtakas sa laban. Nagulat ang mga tao sa Sabaody mula sa kanilang napanood at mabilis ding kumalat sa buong mundo ang tungkol sa nangyari. Dahil sa tila pagkapanalo ng mga marino, ang ilang mga tao ay nagsaya sa balitang iyon. Napanood din ni Rayleigh ang pagkatalong iyon ni Whitebeard laban sa Shichibukai. Samantala, natuwa si Doflamingo tungkol sa balita at sinabing magbabago na ngayon ang panahon. Gayunman, alam nitong hindi pa doon natatapos ang lahat dahil sa mga pinakamasamang kriminal sa buong mundo at ang pinuno ng bilangguan ng Impel Down at kay Blackbeard na hindi nila alam kung ano ang pinaplano. Samantala, kumilos na ang mga pirata para umalis sa lugar. Habang tumatakbo dala si Luffy ay humingi ng tawad si Jinbei sa kawalan niya ng kakayahan na iligtas sina Ace at Whitebeard, pero umaasa siya na sa pagkakataong ito ay mailigtas niya si Luffy. Ngunit maya-maya pa ay nagpaulan ng bala ng kanyan ang marino, habang si Akainu naman ay nakaligtas mula sa kanyang pakikipaglaban kay Whitebeard. Pinalot ni Blackbeard ang katawan ni Whitebeard at sinabing masasaksihan ng mga tao ang pinakahuling palabas na magpapamangha sa buong mundo. Dahil doon ay naging alerto ang mga marino sapagkat hindi nila alam kung anong gagawin ni Blackbeard. Alam ni Shiryu na kapag nabigo ang kanilang plano, maaari silang magbuwag. Patuloy pa rin si Jinbei sa pagtakbo para itakas si Luffy, lalo na at ipinagbilin yun sa kanya ni Ace noong nakapiit sila sa Impel Down. Maya-maya pa ay inatake na sila ng mga marino nang biglang matamaan si Jinbei sa likod. Umaasa si Hancock na mailigtas ni Jinbei si Luffy, kaya nang marinig nito ang planong pag-atake ng mga pacifista ay ginamit niya ang perfume femur para pigilan ang mga iyon. Ngunit nang malapit na si Jinbei sa barko ay biglang nagyelo ang tubig dagat dahil sa pagdating ni Aokiji. Lilipat na sana si Jinbei ng barko nang biglang makita nito ang umaagos na lava sa lupa dahil naman sa pagdating ni Akainu na nagsabing hindi niya hahayaang makatakas si Luffy. Pilit nitong kinukuha kay Jinbei si Luffy pero nanindigan ang pirata at sinabing itataya niya ang buhay niya para maprotektahan si Straw Hat. Umabante ang ibang mga pirata upang protektahan din si Luffy bilang utos ng kanilang namayapang ama. Gayunman, sinabihan sila ni Akainu na mga duwag kaya agad itong binaril ng isang pirata, ngunit baliwala ang mga balang iyon sa katawan ng Admiral. Sunod na umatake si Ivankov gamit ang Emporio Hormone habang si Inazuma ay gumamit ng Great Scissors upang harangin ang lava. Buong lakas na pinrotektahan ni Ivankov si Luffy dahil para dito ay sobra na ang pinsalang natamon yun pisikal man at emosyonal, kaya kung may mangyayari pa ulit ngayon kay Luffy ay wala na siyang mukhang may haharap kay Dragon. Gayunman, iginiit ni Akainu na tumabi sina Ivankov at Inazuma ngunit hindi nakinig ang mga ito. Samantala, karamihan sa mga tauhan ng Blackbeard ay naiinip na para sa pinaplano ni Blackbeard, kaya inanunsyo ni Luffy ang isang engranding kaganapan sa mundo. Inalis na ang itinakip kay Whitebeard at Blackbeard pero nagtaka ang mga marino dahil wala namang ipinagbago ang mga iyon. Biglang tumawa si Blackbeard at ipinakita ang kapangyarihan niyang black hole na siyang lumamon sa mga marino. Ipinakita rin ni Blackbeard ang epekto ng kanyang pagsuntok na siyang naging dahilan ng pagyanig sa Marineford, habang gulat na gulat ang mga pirata sa kanilang nakikita sapagkat nagagamit niyon ang kapangyarihan ng kanilang ama. Tuwang-tuwa ang mga tauhan ni Blackbeard sa bagong natagpo ang kapangyarihan ng kanilang kapitan. Dahil ninakaw niyo ng mga kakayahan ni Whitebeard, pakiramdam nito ay siya na ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas sa lahat.
Inanunsyo ni Blackbeard sa lahat ng mga marino, world government, at mga pirata na nasa kamay niya na ang kinabukasan ng mundo at simula ngayon ay iyon na ang kapanahunan niya. Takot at nalilito si Helmeppo tungkol sa mga nangyayari habang nakatulala naman si Kobe at napaisip na hindi pa pala tapos ang digmaan kahit na wala na sina Ace at Whitebeard. Maya-maya pa ay unti-unti nang gumuho ang mga gusali ng Navy headquarters dahil sa kagagawa ni Blackbeard, bagay na ikinagulat ng mga taga sa Sabaody. Samantala, nanlumo naman ang mga marino habang hinahamon sila ni Blackbeard ng digmaan, nang biglang bumagsak si Sengoku mula sa itaas na handang ipagtanggol ang Marineford. Agad na nagsimulang maglaban ang Blackbeard at mga marino habang sinusubukang tumakas ng mga pirata mula sa lugar na iyon. Ngunit nang makakatakas na sana ang mga ito ay biglang dumating si Akaino at sa pag-atake nito ay si Inazuma ang napuruhan. Hinarap ni Ivankov ang Admiral habang inilalayo ni Jinbe si Luffy, ngunit sa kasamaang palad ay walang epekto kay Akaino ang kapangyarihan ni Ivankov hanggang sa mabalot ito ng mga apoy ng Admiral. Inatake ng mga marino ang mga naiwang pirata ng Whitebeard habang nalilito si Kobe tungkol sa hustisya ng pagpatay sa mga pirata pagkatapos ng malinaw na pagkapanalo ng mga marino sa digmaan. Samantala, walang humpay na ipinagpatuloy ni Akaino ang paghabol kina Jinbe at Luffy kaya plano sanang tumalo ni Jinbe sa dagat ngunit pinagyelo pala iyon ni Aokiji. Dahil doon ay nagawang atakihin ng Admiral si Jinbe na siyang naging sanhi ng pagbagsak ng mga ito sa nagyayelong dagat. Doon lang napansin ni Jinbe na napuruhan din ang walang malay na si Luffy kaya inihingi niya ito ng tawad. Sa kabila ng tama nito sa dibdib ay sinusubukan pa ring protektahan ni Jinbe si Luffy bilang pagtupad sa pangako niya kay Ace. Lumapit muli si Akaino at nang umakma na ito ng pag-atake ay dumating si Crocodile upang pigilan ang Admiral at saka inilayo ang dalawa gamit ang kapangyarihang buhangin papunta sa ibang mga pirata. Ngunit dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakahagis ay napunta ang dalawa sa umiiyak na si Buggy sa halip na masalo ng mga pirata. Nakita iyon ng mga tauhan ni Buggy kaya inisip lalo ng mga ito na may kabutihan ngang itinatago ang kapitan nila. Gulat na gulat naman si Buggy nang makitang duguan ang dalawa at hindi malaman kung ano ang gagawin. Nang makita ang paparating na nagbabagang kamao ni Akaino, agad na lumayo si Buggy dala ang dalawa bagay na ipinagpasalamat ni Jinbe sa payaso. Samantala, hinarap naman ng mga commander ng Whitebeard ang Admiral habang patuloy na inilalayo ni Buggy ang dalawa. Sumiklab na ang kaguluhan dahil sa apat na panig na naglalaban-laban kaya ang lumilipad na si Buggy ay nawala ng kontrol sa paglipad. Isang barko naman ang biglang lumitaw mula sa karagatan na inisip ng mga pirata na panibago na namang kaaway pero si Trafalgar Law pala ito at sinabing dalhin si Luffy sa kanya dahil siya ay isang doktor. Hindi naniwala si Buggy kay Law dahil kita nito na armado iyon ng espada. Nang makita naman ng mga marino si Law na may balak tulungan si Luffy ay agad ang mga itong umatake sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyen. Dahil doon ay minadali na ni Law si Buggy para ibigay ang dalawa, habang hinarap naman ng mga commander si Admiral Akaino para pigilan sa paghabol kay Luffy. Ngunit lumabas ang napakaraming tauhan ng mga marino para umatake sa parehong mga pirata ng Whitebeard at Blackbeard. Habang patuloy na naglalaban ang mga ito, inatake naman ni Sengoku si Blackbeard. Napahawak na lang si Kobe sa kanyang ulo at nagsimulang magkaroon ng kakilakilabot na mga pangitain ng mga nagpapatayang mga pirata at marino. Umahan si Blackbeard mula sa pagkakalubog sanhi ng malakas na pag-atake ni Sengoku at muling naglaban ang dalawa. Kumilos si Burgess para atakihin sana si Sengoku pero agad iyong hinarang ni Garp na nagpapakita ng katapatan sa marino. Nang malapit na ang barko ni Law sa teritoryo ng mga marino ay ipinagbigay alam yun ni Beppo sa kapitan upang malaman kung ano ang gagawin. Itinutok ng mga Navy ang kanyen sa barko ni Law, ngunit nang ibinaba ni Blackbeard ang kanyang mga kamay ay biglang yumanig ang karagatan kaya hindi tinamaan ng mga marino ang kanilang target. Hindi lamang Marineford ang napinsala kundi maging ang langit at karagatan ay apektado rin. Nilamon ng malalaking alon ang ilang barko ng Navy at pirata habang si Blackbeard ay tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Sa kabila ng pagyanig hinahabol pa rin ni Akaino si Buggy ngunit hinarang ito ng partido ni Vista. Nagpatuloy ang masasamang ginagawa ni Blackbeard kahit hindi pa naman ito tuluyang natututunan kung paano kontrolin ang kanyang bagong kapangyarihan. Nagbigay naman ng babala sa Sabaody para sa posibleng pagtama doon ng tsunami, kaya ang lahat ay pinayuhang lumikas sa mataas na lugar. Sa Marineford, nagpakawala ang mga marino ng mas marami pang pasifista na siyang pumatay sa ilan pang mga pirata. Ang ilan sa natitirang mga pirata ng Whitebeard ay nagpasya na lumabag sa huling utos ng kapitan at nagsimulang lumaban hanggang sa kamatayan. Kuminto na ang pagyanig ngunit patuloy pa rin ang pag-iyak ni Kobe dahil sa kalungkutan sanhi ng kaliwat kanang digmaan.
Habang sinusubukan itong pakalmayan ni Helmepo ay bigla na lang tumakbo palayo si Kobe. Habang patuloy na tumatakbo, nadapa ito sa tabi ng walang buhay na marino at pilit niya itong ginising. Nang hindi kumibo ay napansin niya ang hawak nitong kwintas at doon niya nakita ang litrato ng pamilya ng lalaki kaya nagsimula na namang umiyak si Kobe. Dahil sa pambihirang lakas ni Blackbeard ay natatakot na si Buggy habang dala pa rin ito sina Jinbe at Luffy. Inatake siya ni Kizaru bagay na ikinatakot lalo ni Buggy kaya nagpa siyang ihagis na ang dalawa kay Jean Bart para makatakas. Dahil doon ay sinalo na ang target ng Admiral nang biglang isigaw ni Kobe na wakasan na ang labanan dahil nanalo na ang mga marino, at itigil na umano ang pag-aaksaya sa buhay ng mga tao lalo at may mga pamilyang naghihintay sa mga iyon. Ngunit sa halip na makinig ay pinaalis siya roon ni Akaino dahil nasasayang ang oras. Nang maramdamang hindi naniniwala si Kobe sa hustisya, kumilos si Akaino upang patayin ito ngunit pinigilan siya ng isang espada. Nagulat ang marami sapagkat si Shanks ang pumihil sa Admiral. Sinabi ni Shanks na naroon siya upang pigilan ang digmaan. Nang makita siya ni Garp ay nagalit ito sapagkat siya ang sinisisi ng Admiral kung bakit naging pirata si Luffy, habang halos lahat ay nagulat sa pagdating ni Shanks. Samantala, sa paglalayag ng submarino ni Law, nagmamadali ang mga tauhan nito upang iligtas sina Luffy at Jinbe na nawala na umano ng maraming dugo. Habang naghahanda ang iba para sa pagsasali ng dugo, ipinaalala ni Beppo sa kanilang kapitan na kailangan nilang pumunta sa ilalim ng tubig sa lalong madaling panahon pero tulala lang si Law habang papalayo ang submarino. Mula sa itaas ay gulat naman si Buggy nang makita si Shanks at napatanong kung bakit yun naroon, ngunit sa halip na sumagot ay inihagis ni Shanks ang kanyang straw hat kay Buggy para ipabigay kay Luffy. Ayaw sanang sundin ni Buggy ang utos ni Shanks pero nang banggitin ni Shanks ang tungkol sa mapa ng kayamanan ay mabilis na pumayag ang payaso. Sa submarino, sumigaw na si Beppo para lang pansinin siya ni Law at sinabing kung hindi pa sila lulubog sa ilalim ng tubig ay aatakihin pa sila ng mga marino. Doon pa lang siya pinansin ni Law pero nang isasara na nila ang pinto ay biglang dumating si Buggy at agad na inihagis ang sombrero. Pagkatapos ay nagmadali na ang dalawa papasok ng submarino, at sa sandaling lumubog ang submarino ay sinabi ni Shanks na hindi pa niya makikita muli si Luffy. Sinimulan na ni Law ang kanyang operasyon habang galit na galit si Akaino dahil natakasan siya nina Jinbe at Luffy. Gayunpaman, ang kanyang mga kasama ay determinadong tapusin si Luffy kaya pinagyelo ni Aokiji ang tubig na naging sanhi ng pagkakaroon ng alarma sa submarino. Pinabilis ni Jean Bart ang sasakyan papunta sa lalim na hindi na sila maaabot ng yelo at doon palang nakahinga ng maluwag si Beppo. Gayunpaman, kasunod na nagpaputok si Kizaru ng yase kanino magitama na siyang yumanig ng malakas sa submarino kaya muling pinaandar ni Jean Bart ang kanilang sasakyan. Nang huminto si Kizaru ay sinabi nito na kung nakaligtas ang grupo ni Law, maaaring wala sa panig nilang mga marino ang swerte. Samantala, napasigaw si Buggy nang malaman na hindi totoo ang sinasabing mapa ni Shanks, ngunit ninitian lang siya ng dati niyang kasamahan at saka umalis. Sa pag-alis ni Shanks, napagtanto ni Buggy na maaari siyang sumakay sa mga tauhan ni Shanks upang ligtas na makaalis sa Marineford. Sa paglalakad ni Shanks ay nadaanan nito si Marco at sinabing huwag nang ituloy ang laban na iyon at umatras na lang ng tahimik. Nakita naman ng mga marino ang pag-alis ni Mihawk sapagkat si Whitebeard umano ang ipinangako niyang kalabanan at hindi si Shanks. Maya-maya pa ay inanunsyo ni Shanks sa lahat ng naroroon sa Marineford na kung sino man ang nais pang makipaglaban ay sila ang makakaharap ng mga iyon. Nagulat at walang amik ang mga marino habang ang mga tauhan ni Blackbeard ay nakatayong walang ginagawa. Tinanong ni Shanks si Blackbeard kung gusto pa ng laban pero natawa lang ito at sinabing otters na sila sapagkat nakuha na niya ang gusto niya at ayaw na niyang makipaglaban pa kay Shanks sa ngayon, sabay alis sa lugar. Bumalik sa kanyang anyong tao si Sengoku kaya ibinalik na ni Shanks ang kanyang espada. Sa pagkamatay ni Ace at Whitebeard hiningi ni Shanks ang respeto ng lahat para sa kanyang sasabihin habang labis na nagdalamhati ang mga tauhan ng Whitebeard dahil sa pagkawala ng kanilang kapitan. Hiniling ni Shanks na mabigyan ng maayos na libing sina Ace at Whitebeard at ayaw nitong ibandera ang mga bangkay na parang mga tropeyo. Ngunit dahil ang mga marino ang nanalo para sa mga admiral, gusto nilang ipangalandakan ang mga patay na kaaway bilang patunay ng kanilang tagumpay. Gayunpaman, pumayag si Sengoku at pinahintulutan si Shanks na ibigay kay Ace at Whitebeard ang tamang libing, bagay na ipinagpasalamat ng pirata. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Sengoku na gamutin ang mga nasugatan at ibinalita na sa wakas ay tapos na ang digmaan. Samantala, habang tinitipon ang mga sugatan, ipinag-utos ni Garp sa mga sundalo na huwag hahayaang may mawala pang muli at unahin ang may mas malalang sugat.
Sa kabilang banda, tiningnan ni Shanks ang mga katawan nina Ace at Whitebeard nang may lungkot sa mga mata, habang makikita na ang submarinong sinasakyan nina Jinbe at Luffy ay patuloy na sumisisid sa ilalim ng dagat.